Aking pangalan ay Inton at sa loob ng 35 taon, nakita ko ang aking pamilya bilang isang lumalakad na emergency fund. Ang maaasahan, ang tahimik, ang isa na tatawagan lamang kapag may kailangan. Hindi sila tumawag upang magtanong kung kumusta ang aking araw. Tumawag sila upang tanungin ang aking balanse sa bangko. Ngayong Pasko ay magiging iba. May plano ako. Hindi ko palang alam na ibibigay nila sa akin ang perpektong sandali para simulan ito sa isang pilak na bandeja. Eksaktong sa pagitan ng pulang repolyo at inihaw na gansa. Bawat Pasko sa bahay ng aking mga magulang ay isang palabas, isang magandang itinanghal na. Dula-dulaan kung saan bawat isa ay may nakatakdang papel. Ang aking ina, si Gisela, ay ang direktor, ang perpektong host, perpektong buhok, perpektong kasinungalingan. Ang aking ama, si Rudiger, ay ang matatag na patriarka na tumatango sa bawat salaysay na nagpapanatili ng kapayapaan at daloy ng pera. Ang aking nakatatandang kapatid, si Hendrik, ay ang gintong bata, ang matagumpay na negosyante, o iyon ang sabi ng kanilang mga kwento. Ang kanyang asawa, si Frauke, ay ang tropeo nang umingiti ng walang kamalay-malay habang inaayos ang kanyang designer napkin. At ako ang stagehand, hindi nakikita, hindi naririnig, maliban kung may nawawalang props o may nangangailangan ng pinansyal na suporta. Sa taong ito, ang hangin sa kanilang malawak na bahay sa labas ng bayan ay mas makapal kaysa sa gravy. Naamoy ko ang tensyon, matamis at kumapit tulad ng mga kandilang amoy pine na sinindihan ng aking ina sa bawat silid. Dumating ako, sakay ng aking simpleng 7 taong gulang na sedan, isang kotse na patuloy. Nilang pinipilit akong palitan ng isang bagay na hindi gaanong nakakahiya. May dala akong maingat na nakabalot na regalo, isang donasyon sa ngalan ng pamilya sa isang lokal na samahan para sa literacy. Alam kong ayaw nila ito, bahagi iyon ng plano. Ang bahay ay isang monumento ng hiniram na kislap. Ang matayog na puno ay napuno ng magkakatugmang ginto at lilang palamuti, ang mga imported na mantel, ang kristal na sumasagap ng liwanag at binubuo ito sa libu-libong kumikinang na kasinungalingan. Lahat ay mukhang mahal at mahal nga. Hindi lang ako, sigurado kung may nagbayad nga talaga. "Inken, Sinta, huli ka na!" bulong ng aking ina at binigyan ako ng halik sa pisngi nang hindi talaga ako hinahawakan. Ang kanyang mga mata ay sumulyap sa aking simpleng madilim na asul na damit. "Mukha kang komportable." "Medyo tahimik naman ang trapiko," sabi ko at iniabot sa kanya ang regalo. "Maligayang Pasko, Mama." Kinuha niya ito. Naramdaman ang bahagyang bigat at ang kanyang ngiti ay tumigas. "Gaano ka maalalahanin? Ilagay mo ito kasama ng iba." Itinuro niya ang isang bundok ng mga magarbong kahon sa ilalim ng puno. Ang aking regalo ay mukhang pulubi sa isang castle ball. Nakita ko ang aking ama sa kanyang opisina, nagbubuhos ng isang malakas na whiskey. "Inken, mabuti. Sinabi lang sa akin ng iyong kapatid ang tungkol sa kanyang bagong proyekto. Isang revolusyonaryong app para sa, nga ulit iyon?" Si Hendrik, na nakahiga sa balat na easy chair na dating pag-aari ng aking lolo, ay mapanlait na winagayway ang kanyang kamay. "Komplikado iyon, Papa. Pagsusuri sa merkado, hula sa pag-uugali ng mamimili na may AI. Naghahanap kami ng growth funding." Sumulyap siya sa akin ng ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Siguro si Inken ang makakapagpaliwanag. Magaling siya sa mga numero, di ba? Para sa buwis at iba pa." Pinamamahalaan ko ang mga financial portfolio. Sabi ko ng mahinahon, "Hindi, ito ang unang pagkakataon. Professional." Oo nga, sabi ng aking ama na para bang sinabi kong naghihiwalay ako ng medyas. "Isang matatag na trabaho. Mabuti iyon. Seguridad, seguridad." Ang paborito niyang salita para sa aking buhay. Ito ay nangangahulugang ako ay predictable. Ito ay nangangahulugang maaari akong pagsamantalahan nang walang panganib. Sa loob ng maraming taon, ibinigay ko sa kanila ang seguridad na ito, ang down payment para. Sa unang bigong negosyo ni Hendrik,
Ang rescue operation para sa sakuna na interior design side hustle ng aking ina, ang walang katapusang pautang upang takpan ang masasamang pamumuhunan ng aking ama na sa katunayan ay disguise lamang para sa kanyang pagsusugal. Ang aking savings account ay naging personal nilang ATM at ako ang laging handang bank clerk na nakaprogram sa pagkakasala. Ang pagbabago ay dumating ilang buwan na ang nakakaraan. Dumaan ako sa isang krisis sa kalusugan. Hindi nakamamatay, ngunit isang malakas, umuugong na, tawag sa paggising. Habang nakaupo ako sa opisina ng doktor, nakatingin sa mga hubad na puting dingding, napagtanto ko na wala akong maipapakita maliban sa isang ninakaw na bank account at isang pamilya na nakita ang aking kabaitan bilang isang likas na kahinaan. Ginugol ko ang aking buhay sa pagtanda sa pagpopondo ng kanilang mga ilusyon habang ang aking sariling mga pangarap ay nag-aalikabok sa isang drawer. Raw na iyon sinimulan kong magtayo ng isang vault. Hindi lang para sa aking pera, kundi para sa aking buong buhay. Tahimik akong umupa ng isang financial advisor, isang matalino, praktikal na babae na nagngangalang Miss Dr. Annegret Sommer. Binago ko ang lahat ng aking password, nagbukas ng mga bagong account sa ibang bangko at sinimulan ang mabagal, masusing proseso ng pagpapalipat ng aking mga pinansyal. Nagtayo ako ng isang holding company, ang Bell Holdings, na napaka-anonymous kaya halos hindi ito nakikita. Nagsimula akong mamuhunan ng matalino at palihim at sinimulan kong idokumento ang bawat transaksyon na ginawa ko sa aking pamilya. Bawat pautang, bawat paglilipat ng pera na ipinilit ng pagkakasala, bawat pagkakataon na nagbayad ako ng bill na hindi akin. Ang trail ng papeles ay isang nobela ng pagtataksil. Nalaman ko rin ang mga bagay na itinago ng aking mga magulang. Ang pangalawang mortgage sa bahay na ito, ang mga lien sa tinatawag na asset ni Hendrik, ang katotohanan na ang kanilang maluho na pamumuhay ay isang bahay na gawa sa baraha at ang aking pera ang nagbigay ng mahinang pundasyon. Nagpasya akong ito ang huling Pasko na gugugulin ko sa ilalim ng kanilang bubong ng mga kasinungalingan. Lilipat ako sa kabilang dulo ng Alemanya sa Enero sa North Sea Coast para sa isang promotion na pinagsikapan at pinunduhan ko. Plano kong sabihin sa kanila pagkatapos ng dessert, isang tahimik, matatag na deklarasyon ng kalayaan. Ngunit sila, gaya ng dati, ay may sariling script. Umupo kami para kumain. Ang mesa ay yumuko sa bigat ng handaan. Ang aking ina ay nagniningning, nag-aalok ng toast sa pamilya, yaman at pagkakaisa. Ang ironiya ay napakalinaw na maaari itong hiwain ng pilak na kutsilyo. Pagkatapos, habang nililinis ang mga plato para sa dessert, nilinis ng aking ama ang kanyang lalamunan. Ang senyales, lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Ngayon na tayong lahat ay magkasama at sa diwa ng pagkabukas palad, simulan niya sa boses na puno ng huwad na init, mayroon tayong isang maliit na bagay ng pamilya na pag-uusapan, isang maliit na pagkakataon. Bumaba ang aking puso, narito na, ang taunang Pasko na pangingikil. Si Hendrik ay yumuko. Ang aking growth funding ay nakaharap sa isang balakid. Ang pangunahing investor ay umatras, ngunit ayos lang iyon, isang biyaya pa nga. Kailangan lang namin ng bridging loan, isang pansamantalang pondo upang makarating kami sa susunod na milestone. Tumingin siya sa akin ng diretso. 150,000 euro. Inken, meron ka nito sa iyong savings account, diba? Hindi ka naman nagagasta para sa sarili mo. Nakatambay lang iyon. Naghihintay ang silid. Si Frauke ay tumango, nagbibigay lakas. Tiningnan ako ng aking ina ng malalaki, nagmamakaawa na mga mata. Malaki ang ibig sabihin nito, Inken, para sa kinabukasan ni Hendrik para sa pamilya. Dahan-dahan akong uminom ng tubig. Ang malamig na likido ay isang shock sa aking sistema na nagbigay sa akin ng matatag na pakiramdam. Hindi, sabi ko. Ang salita ay nanatili sa hangin, simple at ganap.
Ang maskara ng kabaitan ng aking ama ay nahulog. Ano ang ibig mong sabihin na hindi? Ang ibig kong sabihin ay hindi ako magbibigay ng bridging loan, sabi ko sa mahinahong boses. Ang pera ay hindi lang basta nakatambay. Ito ay gumagana at hindi ito available. Nginisi ni Hendrik. Gumagana sa iyong maliit na savings account. Halika na Inken, huwag kang maging makasarili. Ito ay pamilya. Makasarili? Ulit ko. Nagbigay ako ng higit sa 400,000 euro sa pamilyang ito sa nakalipas, na 10 taon. Wala ni isang sentimo ang ibinalik. Hindi ito pamilya, ito ay subsidization. Ang temperatura sa silid ay tila bumaba ng 20 degrees Celsius. Ang kamay ng aking ina ay gumapang sa kanyang mga perlas. Inken, nakakatakot ang paraan ng pagtingin mo rito. Hindi tayo isang kumpanya, nagtutulungan tayo. Nagtutulungan ba tayo? Tanong ko, tiningnan ang bawat isa sa kanila. Kailan niyo ako tinulungan? Ang aking ama ay pumalo sa mesa na nagpaingay sa kristal. Sapat na, nakakahiya ito, ang iyong patuloy na pagiging kuripot, ang iyong kawalan ng ambisyon, at ngayon ito. Humihingi kami ng isang makabuluhang kontribusyon sa tagumpay ng iyong kapatid, at ganito ang pag-uugali mo. Huminto ka sa pagmamakaawa sa amin para sa pag-unawa, at gawin mo lang ang tama. Halos natawa ako, nagmamakaawa ako sa kanila. Ang projection ay napaka-perpekto na halos isang sining. Tumango ang aking ina. Mga luha ng manipulasyon ang lumabas sa kanyang mga mata. Tama siya, Inken. Nakakahiya makita kang kumapit sa maliit na safety. Net na ito habang kailangan ka ng iyong pamilya upang mangarap ng mas malaki. Huminto ka na lang sa pagmamakaawa na panatilihin ang pera. Hindi ito ang iyong antas. Ang bawat isa sa mesa, si Hendrik, si Frauke, ang aking tita Marlies, at ang aking tiyo, na bumisita, at walang alam, ay tumango sa pagsang-ayon sa aking mga magulang. Ang pinag-isang harap laban sa maramot, walang utang na loob na anak na babae. Sa sandaling iyon, ang huling butil ng piag-asa na pinanghahawakan ko, na baka makita nila ako, baka pahalagahan nila ako, ay nawala. Ang init ay umalis sa aking katawan at napalitan ng malamig, malinaw na katiyakan. Binigyan nila ako ng pagkakataon, ang perpektong, pampublikong pagkakataon. Ngumiti ako, isang maliit, tahimik na ngiti na nagpakunot noo sa aking kapatid. Ano ang nakakatawa? Bulong niya. Wala, sabi ko, at inayos ang aking napkin sa mesa. Tama kayo, nakakahiya ito. Kinuha ko ang aking telepono mula sa bulsa ng aking damit. Ang silid ay nagmasid, sa akin, litong-lito. Hindi ko sila tiningnan. Hinanap ko ang numero na nakasave ko sa ilalim ng isang simpleng contact. Plan B. Inilagay ko ang telepono sa speaker at inilagay ito sa gitna ng mesa, sa tabi mismo ng porselana na mga salt shaker. Isang beses itong nagring, 2 beses. Pagkatapos ay sumagot ang isang practical, professional na boses. Ito po si Miss Bergman, accounting, pakiusap. Bawat mata ay nakatitig sa telepono. Ang mukha ng aking ama ay isang bagyo. Ang aking ina ay mukhang tunay na nagulat. Yumuko ako sa telepono. Ang aking. Boses ay malinaw at matatagsa. Tahimik na silid-kainan. I-freeze ang account. Code final. Nagkaroon ng maikling paghinto sa linya. Ang pag-click ng keyboard ay nagkumpirma nito. Ang boses ni Miss Bergman ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Pangunahing asset na na-freeze ayon sa tagubilin. Lahat ng konektadong sub-account at access para sa mga autorisadong user ay nakablock na simula ngayon. Gusto mo bang simulan ang pangalawang aksyon? Tumingin ako at nakita ang lumalaki na mga mata ng aking ama. Oo, sabi ko nang hindi inalis ang aking tingin. Simulan ito ngayon. Ang salitang simulan ay tila nanatili sa hangin. Isang maliit na bomba na sumabog, na sa isang lugar na hindi nila makita, ngunit maramdaman sa biglaang lamig. Sa loob ng ilang segundo, tanging ang tunog ng mabilis na pagtatype ni Miss Bergman ang narinig sa speaker at ang mahinang eko ng musika ng Pasko mula sa radyo sa kusina.
Ang aking ama ang unang bumali sa katahimikan. Ano ito? Anong klaseng laro ng bata ang nilalaro mo, Inken? Ang kanyang boses ay isang malalim na ungol, ngunit naririnig ko ang tono ng pagkabalisa dito. Sanay siya sa mga laro na kontrolado niya. Ang boses ni Miss Bergman ay bumalik ng malinaw. Pangalawang aksyon ay nakumpirma. Lahat ng naka-schedule na paglilipat mula sa iyong protektadong asset patungo sa mga external account na minarkahan bilang mga pananagutan ng pamilya ay itinigil at kasalukuyang sinusuri. Ang mga abiso sa pag-freeze ng account ay ipinadala na sa lahat ng may-ari ng sub-account. Mayroon pa ba kayong ibang kailangan, Miss Bell? Hindi, Miss Bergman. Maraming salamat. Iyon lang sa ngayon. Tinapos ko ang tawag. Ang katahimikan na sumunod ay ganap at nakakabingi. Ang aking ina ay muling nakahanap ng kanyang boses, isang mataas, kakaibang tono. Mga sub-account? Ano ang pinag-uusapan niya? Rudiger, anong mga account? Hindi siya sinagot ng aking ama. Nakatitig siya sa akin. Unti-unting nawawala ng kulay ang kanyang muka habang nagsasama-sama ang mga piraso ng puzzle sa kanyang isip. Alam niya kung aling mga account. Si Hendrik, na medyo mabagal makaintindi, ay mukhang galit. I-freeze mo lang ang sarili mong account para lang guluhin kami? Ito ang pinaka-miserable, pinakamatigas ang ulo, na bagay na hindi ang mga account ko, Hendrik. Pinutol ko siya. Ang aking boses ay nanatiling kalmado. Ito ay isang kakaibang kapayapaan. Ang uri na dumarating kapag ang isang mahabang bagyo ay sa wakas ay lumipas at iniwan ang lahat na malinis at tahimik. Ang inyong mga account, ang mga konektado sa akin, ang mga may autorisadong user card sa inyong mga wallet, ang credit line sa inyong pangalan na sinusuportahan ng aking asset, ang mga account para sa mga pananagutan ng pamilya gaya ng tamang tawag ng aking bangko sa kanila. Ang perpektong kilay ni Frauke ay umangat. Tiningnan niya si Hendrik sa unang pagkakataon na may bakas ng tunay na takot sa kanyang mga mata. Hendrik, ang card ko, ang platinum card. Sabi mo, galing iyon sa iyong growth funding. Binuksan ni Hendrik ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas. Ang aking tita Marlies, isang mabait ngunit walang kaalam-alam na babae, ay yumuko. Inken Sinta, nalilito ako. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, Tita Marlies, sabi ko, lumiko sa kanya, na ang aking mga magulang at kapatid ay hindi gumagasta ng sarili nilang pera. Sa nakalipas na ilang taon, ginagasta nila ang akin o sa halip ang pautang na ibinigay batay sa aking mga ipon at pamumuhunan. Ako ang seguridad para sa kanilang pamumuhay. Sa wakas ay sumabog ang aking ama, itinulak ang kanyang sarili mula sa mesa ng napakalakas na umingay ang kanyang upuan. Ito ay kasinungalingan, isang malisyoso, kasuklam-suklam na kasinungalingan. Ito ay mga account ng pamilya. Itinayo namin ito ng iyong ina para sa iyong benepisyo upang tulungan kang bumuo ng iyong credit rating. Oh, talaga? Sabi ko. Kinuha ko ang maliit na handbag na nakalagay sa paanan ko at kinuha ang isang slim folder. Hindi ko kailangan ng maraming papeles, ang tama lang. Itinulak ko ang isang solong papel sa aking tita. Ito ay isang bank statement mula sa nakaraang buwan. Ang account ay nasa aking pangalan at ng aking ama. Ang listahan ng mga transaksyon ay isang katalogo ng kanilang buhay. Mga club fee para sa golf club, mga installment sa isang luxury leasing company, isang deposito sa isang online brokerage account na alam kong portal para sa pagsusugal ng aking ama libu-libong euro na mga singil mula sa mga high-end na department store. Pansinin ang mga autorisadong user card, sabi ko, itinuro iyon. Huling 4 na numero, 004 Rudiger Bell. Huling 4 na numero 005 Gisela Bell. Huling 4 na numero 006 Hendrik Bell. Ang aking savings account na dating naglalaman ng higit sa 300,000 euro ay konektado na ngayon bilang seguridad para sa credit line na ito. Ang kasalukuyang balanse nito ay 12,000 euro. Kinuha ng aking ina ang papel, binasa ng kanyang mga mata, nagsimulang manginig ang kanyang kamay.
Ikaw, wala kang karapatang tingnan ito. Ito ay pribado. Ito ang pamamahala ng iyong ama sa ating yaman ng pamilya. Ang aking yaman, Mama, sabi ko ng mahina. Ang sinabi niyo sa akin na ipunin. Ang safety net na pinagtatawanan ninyo. Ang lihim ninyong sinunog bilang panggatong. Ang eksena ay nagsimulang maghiwalay, hindi sa sigawan, kundi sa isang masakit, dumating na takot sa kanilang mga mukha. Ang pagmamataas ng aking ama ay nawala, napalitan ng isang desperadong kalkulasyon. Iniisip niya ang mga abiso na. Binanggit ni Miss Bergman, dumating na ang mga ito sa kanilang mga telepono at email, mga tinanggihang card sa mga tindahan na freeze na account. Sa tamang oras, umingay ang telepono ni Hendrik sa mesa, pagkatapos ay ang telepono ng aking ama sa kanyang bulsa, pagkatapos ay ang telepono ng aking ina mula sa sala. Isang umuugong na himig na biglang parang alarma. Nakatingin si Hendrik sa kanyang screen at namutla. Ano ang ibig sabihin ng account access blocked? Kailangan ng kumpirmasyon mula sa pangunahing may-ari? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang pagyayabang ay napalitan ng pagkalito. Ano ang ginawa mo? Pinatanggal ko ang sarili ko bilang pangunahing may-ari, sabi ko. O sa halip, inutusan ko ang aking bangko at ang aking holding company na tanggapin lamang ang aking bagong lagda. Ang mga lumang joint account na meron kayong lahat ng access ay walang bisa. Ang mga connection sa pinansyal ay putol. Nagring ang telepono ng aking ama. Kinapa niya ito at tiningnan ang caller ID. Ang golf club, ni-mute niya ito. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi mo ito magagawa, bulong niya, ngunit kulang sa pananalig. Alam niya na kaya ko. Hindi lang niya inakala na gagawin ko. Pinipeke mo ang aking lagda sa orihinal na mga dokumento ng koneksyon, di ba, Papa? Tanong ko. Ang tanong ay nanatili sa hangin. Mas nakakagulat para sa aking tiyahin at tiyuhin kaysa sa ano paman. Nang tulungan kitang i-refinance ang bahay ni mga taon na ang nakakaraan, pagkatapos mabigo ang iyong pamumuhunan, ikinonekta mo ang lahat. Hindi mo lang kailangan ang aking mga ipon para sa down payment. Kailangan mo ang aking reputation sa pinansyal upang masecure ang pautang na sinira ninyong lahat. Nagsimulang umiyak ang aking ina, ngunit hindi na ito ang mga bihasa, pinong luha kanina. Ito ay isang magaspang, pangit na hikbi ng tunay na takot. Sinira mo kami ang sarili mong pamilya ngayong Pasko. Hindi, sabi ko at tumayo. Malaki ang pakiramdam ko. Matatag ang pakiramdam ko. Sinira ninyo ako. Sinira ninyo ang isa't isa. Huminto lang ako sa pagbibigay sa inyo ng mga kasangkapan para gawin iyon. Tiningnan ko ang aking tiyahin at tiyuhin. Ang kanilang mga mukha ay maskara ng pagkabigla at dumarating na pag-unawa. Ikinalulungkot kong nagambala ang inyong hapunan ng Pasko, ngunit kailangan ninyong malaman ang katotohanan. Ang magandang bahay, ang mga kotse, ang mga membership sa club, lahat ito ay fiction. Binayaran ng pera na wala sila, sinuportahan ng isang anak, na babae na hindi nila iginagalang. Kinuha ko ang aking solong, walang balot na regalo sa ilalim ng puno. Inabot ng aking tiyahin ang kanyang kamay at hinawakan ang aking braso. Inken, saan ka pupunta? Binigyan ko siya ng tunay na ngiti, maliit ngunit mainit. Uuwi, Tita Marlies. Sa wakas ay uuwi na ako. Lumabas ako sa silid kainan, dumaan sa foyer na may kumikinang na chandelier, na marahil ay pinondohan sa pamamagitan ng isang installment plan na konektado sa aking credit line na na-freeze na. Hindi ako lumingon. Binuksan ko ang pintuan sa harap at lumabas sa malinaw, malamig na hangin ng gabi. Ito ay parang ang aking unang hininga sa loob ng maraming taon. Sa likod ko, sumara ang pinto. Habang bumagsak ito, narinig ko kung paano nagsimula ang kaguluhan. Hindi pa ito malakas. Ito ay ang tunog ng mga bulong na lumalaki sa mga akusasyon. Mula sa mahina, desperadong boses ng aking ama na sinusubukang ipaliwanag, mula sa pag-iyak ng aking ina, mula kay Hendrik na sumisigaw, ano ang ibig mong sabihin? Ang aking mga card ay nakablock.
Sumakay ako sa aking makatwirang bayad na kotse at umalis sa magandang bahay sa Burol. Hindi ako nakaramdam ng pagtatagumpay. Nakaramdam ako ng pagod at lungkot at hindi ka panipaniwala, labis na kalayaan. Ang katahimikan sa aking sariling kotse ay hindi walang laman. Ito ay puno ng mga posibilidad. Ang unang bahagi ay tapos na. Ang katotohanan ay lumabas na. Ngunit kilala ko sila. Ang kasinungalingan ang kanilang sariling wika. Hindi sila susuko, magtitipon sila muli, sila ay aatake at handa ako. Ang kapayapaan sa aking apartment ay isang pisikal na ginhawa. Walang artipisyal na amoy ng pine, walang tensyon na umuugong sa ilalim ng mga kanta ng Pasko, tanging ang mahinang ugong ng refrigerator at ang malalayong tunog ng trapiko, ng lungsod, isang kanta ng pagiging normal. Inilagay ko ang regalo para sa asosasyon sa aking malinis, halos walang laman na counter ng kusina at huminga ng malalim, nanginginig. Ang adrenaline ay bumababa, nag-iiwan ng isang walang laman na pakiramdam. Nipasabog ko lang ang tulay sa aking pamilya. Kahit na ito ay isang tulay na binuo sa kasinungalingan, ang kawalan kung saan ito naroroon ay nakakatakot. Ang aking telepono na nakaharap pababa sa counter ay nagsimulang mag-vibrate. Isang mahina, paulit-ulit na ugong na mabilis na naging isang magulong sayaw. Hindi ko kailangan tingnan upang malaman kung aling mga pangalan ang nagliliwanag sa screen. Mama, Papa, Hendrik, muling Mama, muling Papa. Pagkatapos ay nagsimula ang mga text message, isang simponya ng mga notification, tone. Gumawa ako ng isang tasa ng tsaa, sistematikong pinainit ang tubig, ibinabad ang teabag at pinanood ang pagkalat ng kulay amber. Ang telepono ay umuugong at umuugong tulad ng isang nakulong na insekto sa counter. Nang matapos ang tasa, umupo ako sa aking maliit na mesa, nag-scroll sa thread ng mensahe na may label na pamilya at ni-mute ito nang hindi nagbabasa ng isang solong mensahe. Ang katahimikan na sumunod ay malalim, ngunit ang aking kapayapaan ay panandalian lamang. Isang oras pagkaraan, tumawag ang ibang numero, isang nakilala ko. Ito ay ang matagal ng abogado ng aking mga magulang, si Dr. Kastner. Ang kanyang boses ay isang magaspang na timpla ng huwad na init at propesyonal na banta. Inken, narito si Kastner. Pakinggan mo, ang iyong ama ay lubos na nalulungkot. Kailangan nating pag-usapan ang hindi pagkakaunawaan na ito. Hindi mo lang basta maaaring i-freeze ang mga joint account, may mga legal na aspeto. Hindi, ito mga joint account, Dr. Kastner, sabi ko sa matatag na boses. Ito, ang aking mga ari-arian na mayroon kayong mapanlinlang na access. Meron akong dokumentasyon, nagpadala, na ako ng package sa aking legal counsel, si Dr. Annegret Sommer. Makakarinig ka mula sa kanya. Nagkaroon ng paghinto. Halos marinig ko siyang nag-reorient. Si Dr. Annegret Sommer ng Sommer & Partner Law Firm, ang kanyang tono ay nagbago. Ang huwad na pagiging lolo ay nawala. Inken, maging makatwiran. Isama ang mga abogado sa isang bagay ng pamilya. Ang iyong mga magulang ay labis na nalulungkot. Gusto lang nilang makipag-usap. Bumalik ka sa bahay bukas. Maaari nating ayusin ito bilang mga matatanda. Ang oras para ayusin iyon ay bago, nilapekehin ang aking lagda at ginamit ako bilang personal na credit line. Sabi ko, ang anumang karagdagang komunikasyon ay maaaring dumaan kay Dr. Sommer. Tinapos ko ang tawag. Si Dr. Sommer ay naging lihim kong sandata sa loob ng ilang buwan, isang matalas na financial lawyer na tumulong sa akin na mag-navigate sa labyrinth ng paghihiwalay ng aking mga pananalapi. Siya ang nakatuklas sa buong lawak ng mga connection, ng mga pagpapalsipika at ng labis na katapangan ng lahat ng ito. Pagkatapos ng tawag ko kay Miss Bergman, ang bank manager, nagpadala ako ng isang pre-arranged na senyales kay Dr. Sommer. Serving is served. Sisimulan niya ngayon ang susunod na yugto. Formal na legal na abiso, cease and desist order at ang pagsisimula ng isang forensic audit. Kinabukasan, pumunta ako sa isang lugar na laging naging tunay kong kanlungan, ang City Library.
Sa pagitan ng mga estante, napapalibutan ng amoy, ng lumang papel at tahimik na pagiging abala, pakiramdam ko ay ligtas, ako. May plano ako para sa araw na ito. Oras na para tingnan ang bahay ng aking mga magulang hindi bilang bahay, kundi bilang ebidensya. Gamit. Ang access sa mga public record sa isang terminal ng library, isang kasanayan na itinuro sa akin ni Dr. Summer, nagsimula akong kumuha ng mga dokumento. Ang land registry ay ang unang shock. Ang pangalawang mortgage na alam ko ay sa katunayan ay pangatlo. Ang bahay ay may utang hanggang sa bubong, ngunit mas interesante ang mga permit sa pagtatayo. Sa nakalipas na 2 taon, ang aking ama ay nag-apply at nakakuha NG mga permit para sa malawakang renovation. Isang bagong bubong, isang bagong sistema ng pag-init, isang kitchen modernization, mga trabaho na hindi kailanman nagawa. Ikinumpara ko ang mga numero ng permit sa mga rehistro ng kontratista. Ang nakalistang kumpanya ay isang shell corporation na ang pangalan ay humahantong sa isang post office box. Pagkatapos ay tiningnan ko ang mga bank statement na naprint ko mula sa folder kagabi. Malalaking disbursement na minarkahan bilang contractor modernization ay nabayaran mula sa credit line na konektado sa aking savings account. Ang mga petsa ay tumugma sa mga permit. Hindi lamang nila ginugol ang aking pera para sa kanilang pamumuhay. Gumawa sila ng trail ng papeles para sa mga peking renovation. Marahil ay para masecure pa ang mas maraming pautang laban sa artificially inflated na theoretical na halaga ng bahay. Ang bahay ay hindi lamang isang kasinungalingan, ito ay isang props sa isang mas malaking pandaraya. Ang aking telepono, na nakamute pa rin, ay nagpakita ng isa pang tawag mula kay Dr. Kastner. Pagkatapos ay isang bagong mensahe. Mula kay Hendrik, meron kang 24 na oras upang ayusin ito o magsisisi ka. Hindi ko ito pinansin. Ang banta ay walang laman. Ang kanyang kapangyarihan, tulad ng kanyang mga magulang, ay hiniram lamang. At ang bangko ay tumawag na lang ng default. Ginugol ko ang hapon sa eleganteng opisina ni Dr. Summer sa downtown. Sinalubong niya ako ng matatag na pakikipagkamay at isang malaking dosis ng professional na pagmamalaki. Naipadala na ang mga abiso. Ang freeze ay humahawak. Nag-apply din ako para sa isang injunction upang pigilan silang subukang ilipat o ipangako. Ang mga konektadong asset kasama ang bahay. Nakangiti siya. Sila, gaya ng sinasabi, ay locked out. Ibinuklat niya ang mga kopya ng mga dokumento na nakita ko sa kanyang conference table. Ang mga peking renovation ay henyo, sabi niya, tinatapik ang mga form ng permit. Isang klasikong paraan upang mag-divert ng pera at lumikha ng huwad na equity. Ang bangko na may hawak ng mga mortgage ay magiging interesado dito. Ito ay loan fraud. Ang marinig itong ipahayag ng malinaw at legal ay nagpatingkad sa katotohanan nito. Sa isang bagong paraan, hindi lang ito, drama ng pamilya, ito ay kriminal. Isang malamig na buhol ang umigting sa aking tiyan. Ano na ngayon? Tanong ko. Ngayon mayroon kang pagpipilian, sabi ni Dr. Summer na may matatalim na mata. Maaari nilang tanggapin ang bagong realidad na ang kanilang access sa iyong pananalapi ay permanenteng binawi na kailangan nilang harapin ang mga kahihinatnan ng kanilang sariling mga utang. Bumuntong hininga siya. Oh, maaari silang lumaban. Sa kanilang kasaysayan, lalaban sila. Susubukan nilang ilarawan ka bilang hindi matatag o magsasabing inaprubahan mo ang lahat. Mayroon akong mga medical report mula sa aching health crisis, sabi ko, na nagpapatunay na ako ay nasa tamang pag-iisip at meron akong mga tao ng journal entries at email na nagtatanong sa mga pautang at kung paano ako na-manipulate. Napakahusay, tumango si Dr. Summer. Panatilihin ang mga dokumentong iyon. Ang unang pag-atake ay emosyonal. Kung mabigo iyon, legal ito. Handa tayo. Nang lumabas ako sa kanyang opisina, madilim na ang kalangitan ng taglamig. Nagmaneho ako sa buong bayan, hindi sa aking apartment, kundi sa kapitbahayan ng aking mga magulang. Hindi ako lumiko sa kanilang kalye.
Nagpark ako ng ilang block ang layo at naglakad. Ang bahay ay mukha pa rin ng dati mula sa labas. Isang perpektong kumikinang na gingerbread house sa dapit hapon. Ngunit habang pinapanood ko mula sa anino ng isang malaking oak sa kabilang kalye, napansin ko ang mga bitak. Ang kurtina sa sala ay hinawi at ang silweta ng aking ama ay naglalakad pabalik-balik tulad ng isang nakulong na hayop. Isang ibang figura, si Hendrik, ay gumagaway ng ligaw. Wala nang kumikinang na dekorasyon ng Pasko. Madilim ang bahay, maliban sa mga abalang ilaw sa loob. Nakita ko ang isang eleganteng sedan na nakaparada sa driveway. Hindi ko kilala. Ang kotse ni Dr. Kastner. Nagpulong ang konseho ng digmaan. Tumayo ako doon sa lamig, pinagmamasdan ang bahay na gawa sa baraha. Naalala ko ang lahat ng Pasko doon, ang mga palabas, ang tahimik na desperasyon na natatakpan ng kislap. Naalala ko ang aking sariling pagkakasala, ang aking mga tao ng pag-oo, kung ang ibig kong sabihin ay hindi, ang pagkalito sa obligation sa pag-ibig. Isang bahagi ko, ang maliit na batang. Babae na gusto, lang mahalin, ay nagnanais na lumakad, sa driveway, buksan ang pinto, at tapusin ang lahat. Bitawan ang mga kontrol, tanggapin ang kanilang mga paumanhin, maging muli ang tahimik na garantiya ng kanilang mga pangarap. Ngunit ang babae na ako ngayon, ang tumingin sa sarili niyang mortalidad at nagpa siyang mabuhay, ay nanatiling matatag na nakaugat sa ilalim ng puno. Ang bahay na ito ay hindi ang aking tahanan. Ito ay isang crime scene at hindi na ako biktima na nagtatago ng ebidensya. Ako ang testigo na nagbibigay ng pahayag. Nag-vibrate ang aking telepono sa aking bulsa. Isang solong mensahe ang nakalusot sa silence mode. Mula ito sa aking ina. Sumasakit ang dibdib ng iyong ama. Kasalanan mo ito. Masaya ka na ba ngayon? Ang lumang mga kawit, matatalim at bihasa ay kumapit. Ang pagkakasala, ang pamilyar na lason ay umakyat. Tiningnan ko ang mga salita. Ang aking hininga ay bumubuo ng mga ulap sa hangin. Pagkatapos ay naisip ko ang peking kontratista, ang mga peking lagda, ang milyon-milyong utang na inipon nila sa aking likod habang sinasabi sa akin na maging mapagpasalamat sa aking seguridad. Nag-type ako pabalik. Ang aking mga daliri ay nanatiling kalmado sa kabila ng lamig. Kung hindi siya maayos, tawagan ang emergency services 1 or 12, hindi ako doktor at hindi ako ATM. Pinindot ko ang send, tinalikuran ang mga nagliliwanag na bintana at naglakad patungo sa aking kotse. Ang sakit sa dibdib ay marahil stress o marahil ito ay isa pang palabas. Sa alinmang paraan, hindi ko ito kayang gamutin. Mayroon akong sarili kong paggaling na gagawin. Ang mga linya ay malinaw. Ang bahay na gawa sa baraha ay bumabagsak na. Kailangan ko lang maging sapat na malakas upang hindi malibing sa ilalim ng mga labi. Ang mensahe ng aking ina ay isang obra maestra na idinisenyo para sa maximum na paralysis. Sa loob ng ilang oras, nagawa nito. Nakaupo ako sa aking apartment, ang aking puso ay tumatalon sa aking lalamunan. Ini-imagine ang pagbagsak ng aking ama, ang ambulansya, ang ospital. Ang pagkakasala ay isang pisikal na pasanin. Paano kung totoo iyon? Paano kung ang aking mga aksyon, gaano man ito katarungan, ay nag-trigger ng isang tunay na krisis? Ngunit ang boses ni Dr. Sommer ay umalingaw-ngaw sa aking isip, kalmado at makatwiran. Gagamitin nila ang bawat tool sa kanilang emosyonal na arsenal inken. Takot, obligasyon, pagkakasala, asahan mo, ihanda ang iyong sarili. Hindi ako tumawag, hindi ako sumagot. Sa halip, tinawagan ko ang tanging numero na pinagkakatiwalaan ko, ang direktang linya sa cardiologist ng aking ama, si Dr. Weber, na naisave ko ilang taon na ang nakakaraan sa panahon ng isang tunay na takot. Kinumpirma sa akin ng kanyang receptionist na wala siya sa duty sa ospital at ang aking ama ay hindi nakalista bilang emergency admission sa alinman sa 3 malalaking sentro ng medisina sa lugar.
Hindi ito tiyak na patunay, ngunit sapat na upang pakalmahin ang aking mga nerbiyos. Ang sakit sa dibdib, tulad ng maraming bagay, ay marahil bahagi ng pagtatanghal. Kinabukasan, nagsimula na ng buo ang digmaan. Nagsimula ito sa isang barrage mula sa lahat ng panig. Una, ang social front. Ang aking telepono na nakamute pa rin ang mga tawag ay nagliliwanag sa mga notification mula sa social media. Si Tita Marlies, pagpalain siya ng Diyos, ay nagpadala ng isang mahinahon, nag-aalala na mensahe. Sinta, galit na galit ang iyong ina. Hindi maayos ang iyong ama. Maaari ba tayong mag-usap? Ngunit sa ilalim ng kanyang mensahe sa aming extended family group chat na matagal ko nang hindi pinapansin, isang ganap na ibang salaysay ang lumabas. Nag-post ang aking ina. Hindi ito direktang pag-atake. Ito ay isang obra maestra ng biktima. Isang larawan ng walang laman na mesa ng Pasko, ang mga kandila ay halos nauubos na may caption na kapag ang diwa ng pagbibigay ay napalitan ng lamig ng pagkuha, nagdadasal kami para sa paggaling ng pamilya sa panahong ito. Ang mga komento mula sa kanyang bilog, mga babaeng kilala ko mula pagkabata, ay isang simponya ng suporta. Nakakalungkot, Gisela, may mga taong ipinanganak na malamig, laging nauuna ang pamilya. Pagkatapos ay dumating ang post ni Hendrik. Isang vague, dramatic post sa kanyang professional na network. Ang pag-aaral kung sino talaga ang nasa likod mo kapag mahirap, ang sitwasyon ay isang masakit ngunit kinakailangang aral. Tuloy ang laban. Tinatawag itong resilience, negosyo, ng pamilya. Ito ay katawa-tawa, ngunit nagpinta ito ng larawan. Ang ambisyosong anak, pinagtaksilan ng isang makasariling kapatid na babae. Hindi ako tumugon. Kinuha ko ang mga screenshot at idinagdag ang mga ito sa lumalagong digital file na ibinahagi namin ni Dr. Sommer. Ang pangalawang front ay ang legal. Isang courier ang dumating sa aking apartment bago magtanghali. Ito ay isang makapal na sobre mula sa opisina ni Dr. Kastner. Pumirma ako para sa pagtanggap. Bahagya lamang nanginig ang aking kamay. Hindi ito, tulad ng inaasahan ko, isang demanda. Ito ay isang demand letter. Inakusahan ako nito ng financial elder abuse dahil sa pag-freeze ng mga account na pinagkakakitaan ng aking matatandang magulang para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ito ay nagsasabing, ako ay labis na nakaimpluwensya sa aking mga lolo't lola, ilang taon na ang nakakaraan upang mag-iwan sa akin ng isang maliit na pamana, isang purong imbensyon. Ibinigay nila sa akin ang kanilang mga libro at halos wala ng iba na nagbigay sa akin ng maling pakiramdam ng karapatan. Hinihingi nito na ibalik ko kaagad ang lahat ng access sa account, magsumite ng kumpletong accounting ng aking unilateral na aksyon, at lumahok sa isang family mediation sa opisina ni Dr. Kastner. Kung hindi, sasailalim sila sa lahat ng magagamit na legal na hakbang. Halos natawa ako sa purong katapangan ng manipulasyon. Inakusahan nila ako ng financial abuse, napaka-typical nila. Binasa ko ang bawat pahina at ipinadala ito kaagad kay Dr. Sommer sa pamamagitan ng email. Ang kanyang tugon ay dumating sa loob ng ilang minuto. Predictable at walang batayan, huwag kang tumugon. Ako na ang bahala. Ang pangatlong front ay ang direktang pag-atake. Dumating ito bandang hapon. Nag-iimpake ako ng kahon ng mga libro, ang nakikitang simula ng aking paglipat. Nang umugong ang aking intercom, wala akong inaasahan. Tiningnan ko ang screen. Si Hendrik iyon, mag-isa siya. Ang kanyang muka ay maskara ng kontroladong galit. Umugong muli siya patuloy. Isang bahagi ko ay gustong balewalain siya, iwan siya sa lamig. Ngunit ang isa pang bahagi, ang kailangan tapusin, ito upang harapin ang halimaw sa liwanag ng araw ay pinindot ang talk button. Ano? Pahintulutan, mo akong umakyat, Inken, kailangan nating mag-usap, walang abogado, kapatid sa kapatid. Wala kaming pag-uusapan, Hendrik. Nasa ospital si Papa.
Sigaw niya, nawawala ang kontrol sa kanya. Ito ba ang gusto mo? Masaya ka na ba ngayon? Hayaan mo akong umakyat ng 5 minuto lang. Umiikot muli ang kutsilyo ng pagkakasala, ngunit naalala ko ang tawag sa opisina ni Dr. Weber. Sa aling ospital, ano ang numero ng kanyang silid? Tatawagan ko ang nurses station ng diretso. Isang paghinto, masyadong matagal na paghinto. Gumagawa sila ng mga pagsusuri. Ito ay isang emergency. Pakinggan mo, buksan mo lang ang pinto. Hindi, Hendrik. Ang aking boses ay patag. Kung may sasabihin ka, sabihin mo sa camera na baluktot ang kanyang muka. Ang kaaya-ayang, maskara ng negosyante ay ganap na nahulog, inilantad ang isang bagay na hilaw at pangit sa ilalim. Ikaw na makasariling kambing, bulong niya. Ang mga salita ay tunog leaden sa speaker. Sa tingin mo ay matalino ka? Wala kang ideya kung ano ang ginawa mo. Winasak mo ang lahat. Huminto ako sa pagpondo ng pagkasira. Itinama ko siya. Ang perang ito ay pera ng pamilya, bulong niya. Binuo namin ito. Binuo ito ni Papa. Nangyari lang na ikaw ang boring na nag-ipon nito. Pinagtrabaho namin ito, pinarami namin ito. Sa pamamagitan ng pagkawala nito sa masamang taya at sa mga designer handbag, tanong ko, ang aking savings ay bumaba ng 80% sa loob ng 5 taon, Hendrik. Ang inyong paglago ay mukhang pagkabulok. Sinuntok niya ang brick wall sa tabi ng intercom. Patay ka na sa akin, naiintindihan mo ba? Patay na, ngunit hindi ka lang basta makakalusot sa pagkuha ng amin. Huhulihin. Namin sa bawat korte. Sasabihin namin sa lahat kung anong sinungaling na manipulative, psychopath ka. Ang krisis sa kalusugan noon. Sasabihin namin na ito ay isang nervous breakdown, na hindi ka matatag, na inakala mo lang ang lahat ng kwento ng pandaraya. Sino sa tingin mo ang paniniwalaan ng mga tao? Ang matagumpay na anak at ang kanyang nawasak na mga magulang o ang nag-iisang, mapait na matandang dalaga na may galit? Ang mga salita ay dapat nasaktan at nasaktan nga. Ngunit nagpakita rin sila ng isang bagay. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig o kahit na sa pera. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Ang kanilang kapangyarihan sa akin ay nawawala at gagamitin nila ang bawat sandata, bawat kasinungalingan upang bawiin ito. Tiningnan ko ang kanyang galit na mukha sa pixelated screen. Sabihin mo kung ano ang kailangan mong sabihin, Hendrik. Gawin mo kung ano ang kailangan mong gawin, ngunit intindihin mo ang isang bagay. Mayroon ako ng bawat bank statement, bawat pekeng dokumento, bawat email na nagmamakaawa si Mama para sa isa pang pautang. Upang takpan ang iyong huling pagkabigo. Mayroon ako ng patunay na ang bahay ay isang bahay na gawa sa baraha at hindi ko na ito itinatago. Ang susunod na hakbang ay sa inyo, ngunit pumili ng matalino. Ang katotohanan ay wala sa panig ninyo. Binitawan ko ang talk button. Tumayo siya doon ng 1 minuto, nakatitig sa camera. Ang kanyang dibdib ay umuugong. Pagkatapos ay tumalikod siya at sinipa ang isang basurahan na gumulong sa bangketa bago siya bumalik sa kanyang luxury car na walang duda ay binayaran ng isang tinanggihan na credit card. Umatras ako mula sa intercom. Mahina ang aking mga binti. Ang confrontation ay nagpanginig sa akin, ngunit nagbigay din ito sa akin ng kalinawan. Wala nang balikan, wala nang happy ending kung saan nakita nila ang kanilang pagkakamali. Ito ay isang laban para sa aking kinabukasan at idineklara nila ang kanilang sarili bilang kaaway. Kinabukasan ng gabi, tumawag si Dr. Sommer. Idinraft ko na ang tugon sa liham ni Kastner. Ito ay isang obra maestra. Hindi lamang natin tinatanggihan ang kanilang mga akusasyon. Naglalagay tayo ng isang listahan ng kanilang mga mapanlinlang na aktibidad na suportado ng ebidensya na nakalap natin. Nag-aalok tayo sa kanila ng isang deal. Sila ay aatras, sasang-ayon sa isang legal na paghihiwalay ng lahat ng pananalapi at sususpindihin natin ang mga kriminal na kaso para sa pagpapalsipika at loan fraud. Tatanggi sila, sabi ko sa pagod, ngunit tiyak na boses. Hindi nila kayang tanggapin. Ito ay nangangahulugang umamin sa lahat. Alam ko, sabi ni Dr. Sommer, hindi naman masama. Kaya maghanda tayo para sa paglala.
Formal na nabigyan ng impormasyon ang bangko na may hawak ng mga mortgage sa bahay tungkol sa pinaghihinalaang. Mapanlinlang na mga permit. Nagsisimula sila ng sarili nilang investigasyon. Kapag nangyari iyon, babagsak ang bahay na gawa sa baraha. At inken, ikaw din ang sisisihin nila. Sasabihin nila na ipinaalam mo ang bangko dahil sa mali siya. Hayaan mo sila, sabi ko, nakatingin sa aking bintana sa mga ilaw ng lungsod. Ang aking sariling refleksyon ay nakapapatong dito. Mukha akong pagod, ngunit matatag ang aking mga mata. Tapos na ako sa pamumuhay sa kanilang kwento. Hayaan silang sabihin kung ano ang gusto nila. Mayroon akong mga resibo. Ang konseho ng digmaan sa kanilang nagliliwanag na bahay ay nagpaplano ng susunod nilang hakbang. Ngunit sa aking tahimik na apartment, kasama ang isang abogado na naniniwala sa katotohanan at isang kinabukasan na binuo ko para sa aking sarili, hindi na lang ako nagtatanggol, naghahanda ako upang manalo. Isang tense, tahimik na linggo ang lumipas. Ang nakamute na telepono ay kumikislap pa rin sa mga pagtatangka ng contact, nagmamakaawa, galit, nagbabanta. Ngunit huminto na ako sa pagtingin. Ang ingay ay naging static na tunog lamang ng isang istasyon na hindi ko na naririnig. Ang aking enerhiya ay nakatuon sa dalawang bagay, ang pag-iimpake para sa aking paglipat at ang pagbuo ng aking kaso kay Dr. Sommer. Pagkatapos, sa isang kulay abo na umaga ng Martes, bumagsak ang unang domino at hindi ito ang pinasimulan ko. Nag-ring ang aking telepono na may hindi kilalang lokal na numero. Karaniwan, hayaan ko itong mapunta sa voicemail, ngunit may isang bagay na nagtulak sa akin na sagutin. Magandang araw, Miss Bell. Inken Bell. Boses ng isang lalaki, profesional at pagod. Oo, ako nga po. Ito po si G. Fisher mula sa Departamento ng Risk Management ng Citibank. May hawak kaming una at pangalawang mortgage sa ari-arian sa Weidenweg 12. Ang address ng aking mga magulang, ang aking dugo ay naging malamig pagkatapos ay mainit, kaya ito na. Naiintindihan ko, paano ko po kayo matutulungan, G. Fisher? Kami ay nagsasagawa ng isang regular na pagsusuri ng ilang mataas na halaga ng collateral, sabi niya, at ang kanyang tono ay nagpahiwatig na ito ay malayo sa regular. Nakatanggap kami ng magkasalungat na impormasyon tungkol sa malawakang pagbabago sa ari-arian na. Ginamit upang bigyang katwiran ang isang kamakailang pagtaas sa credit line. Ipinapakita ng aming mga record ang mga disbursement para sa isang bagong bubong, isang sistema ng pag-init at isang kitchen modernization. Gayunpaman, ipinapakita ng aming mga larawan mula sa external inspection noong nakaraang buwan, ang orihinal na 20 taong gulang na bubong at ang parehong lumang panlabas na unit ng air conditioning. Ipinikit ko ang aking mga mata, ang hula ni Dr. Sommer ay tumpak. Ikinagagalak kong hindi ko kayang magbigay ng pahayag tungkol sa anumang pagbabago, G. Fisher. Hindi po, ako nakatira sa address na iyon. Ngunit ikaw ay nakalista bilang isang pinansyal na koneksyon sa mga kaugnay na produkto ng kredito. Sabi niya, ang mga sinusuportahan ng iyong mga ipon na, tulad ng nalaman namin, ay kamakailan lamang na na-freeze. Kaya nakipag-usap na sila kay Miss Bergman sa aking bangko. Ang mga pader ay sumasara sa paligid nila mula sa lahat ng panig. Tama iyon, sabi ko ng maingat. Kamakailan lamang ay napagtanto ko ang ilang irregularidad tungkol sa aking mga koneksyon sa pananalapi sa ari-arian na ito at sa mga may-ari nito. Nakakuha ako ng legal na tulong. Ang kanyang pangalan ay Dr. Annegret Sommer. Maaari ko kayong ipakontak sa kanya para sa lahat ng kaugnay na impormasyon. Nagkaroon ng paghinto. Halos marinig ko ang pagkaluskos ng papel. Sommer, Kansley Sommer and partner. Oo, makakatulong iyon. Ang kanyang tono ay nagbago, naging mas hindi konfrontasyonal. Siya ay isang bangkero. Nakilala niya ang pangalan ng isang top-tier na law firm at naunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi ako isang nalilitong anak na babae. Ako ay isang handang kliyente. Maraming salamat, Miss Bell. Mananatili kaming nakikipag-ugnayan. Ibaba ko ang telepono at agad na tinawagan si Dr. Sommer. Tumawag ang bangko.
Inimbestigahan nila ang bahay. Perpekto, sabi niya, at narinig ko ang ngiti sa kanyang boses. Ito ang ating unang domino. Makikita nila ang mga pekeng renovation. Pagkatapos ay tatawagin nila ang mga pautang. Ang reaksyon ng iye, ang pamilya dito ay magiging mahalaga. Ang reaksyon ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Nang gabing iyon, umugong, muli ang aking intercom. Ngayon ay ang aking ina. Ang kanyang mukha sa screen ay isang shock. Ang perpektong, ayos na buhok ay gusot. Wala na ang kanyang make-up. Mukha siyang 10 taon na mas matanda at tila desperado na takot. Inken, pakiusap payagan mo akong pumasok. Mag-isa lang ako lang. Bumali ang kanyang boses. Bawat instinto ay sumisigaw. Hindi, ito ay isa pang taktika. Ngunit ang hubad na takot sa kanyang mga mata ay iba sa mga pekeng luha ng Pasko. Pakiramdam, nito ay ang takot ng isang taong nanonood habang nawawala ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Laban sa aking mas mahusay na paghatol, pinapasok ko siya. Binuksan ko ang aking pintuan ng apartment, ngunit nanatili sa pintuan, hinaharangan ang pagpasok. Lumabas siya sa elevator, kumapit sa kanyang balabal. Mukha siyang maliit na bawasan. Ano ang gusto mo, Mama? Ang bangko, bulong niya, na may malalaking mata. Tinawagan nila si Rudiger. Sabi nila, hindi kailanman nagawa ang mga renovation. Pinag-uusapan nila ang pandaraya. Inken, baka kunin nila ang bahay. Tumulo ang tunay na luha sa kanyang mukha, nag-iiwan ng bakas sa kanyang maputlang balat. Gumabagsak ang lahat. Wala na ang funding ni Hendrik. Ang aming mga card, wala nang gumagana. At ngayon ito. Wala akong naramdaman, walang awa, walang pagtatagumpay, tanging isang walang lamang obserbasyon. Hindi kailanman nagawa ang mga renovation, Mama. Ang pera ay ginugol sa ibang bagay. Alam mo iyon. Nais naming gawin sila, iginiit niya. Ang kasinungalingan ay automatiko. Kami lang ang schedule. Nabigo ang kontratista. Walang kontratista, sabi ko ng patag. Ito ay isang shell company. Ang pera ay dumaloy. Sa inyong mga account, sa brokerage account ni Papa at sa mga proyekto ni Hendrik. Sinungaling kayo sa bangko upang makakuha ng mas maraming pera gamit ang aking savings bilang collateral. Umatras, siya, parang sinaktan ko siya. Ang pagtanggi ay nasa kanyang mga labi, ngunit namatay ito roon. Napakatotoo ang ebidensya. Ang boses ng bangko ay tunog masyadong totoo sa kanyang mga tainga. Ang fasad ay sa wakas ay nabagsak, hindi sa isang paumanhin, kundi sa isang nakakagulat, makasariling desperasyon. Ano na, ngayon, ang gagawin namin? Sabi niya, hindi sa akin kundi sa universo. Saan kami pupunta? Ito ay kasalanan mo. Kung hindi mo lang ni-freeze ang lahat, sana ay natakpan namin ito, sana ay naayos namin ito. At narito na naman, kahit sa bingit ng pagkawasak, ako ang may kasalanan. Ako ang may pananagutan. Ang solusyon ay ang aking pera. Hindi, Mama, sabi ko sa tahimik ngunit tiyak na boses sa walang laman na hallway. Hindi, mo maaaring ayusin ang kasinungalingan sa pamamagitan ng mas maraming pera. Mas lalo mo lang nilalalim ang butas sa inyo ang kasalanan, ang pagpapalsipika, ang pandaraya, ang mga dekada ng pagkuha sa akin habang nagpapanggap kayo na ito ay para sa aking kapakanan. Tumingin siya sa akin, talagang tiningnan ako at napansin ko ang isang dumarating, nakakatakot na pagkaunawa. Hindi ito pagsisisi sa kung paano nila ako tinrato. Ito ay ang pagkaunawa na hindi na ako isang mapagkukunan. Ako ay isang balakid, isang testigo, at hindi ako susuko. Galit ka sa amin, bulong niya. Hindi ako galit sa inyo, sabi ko, at ito ang katotohanan. Ang pagkamuhi ay nangangahulugan na mayroon pa rin silang kapangyarihan sa aking mga damdamin. Wala akong pakialam. Hindi na kayo ang aking pananagutan. Kayo ay mga matatanda na gumawa ng mga kakilakilabot na desisyon. Kailangan ninyong harapin ang mga kahihinatnan. Kami, ang iyong pamilya, ang huling desperadong sandata. Hindi ganyan ang ginagawa ng pamilya, sabi ko, itinuro siya sa kaguluhan na kinakatawan niya.
Aalis na ako. Lilipat ako sa kabilang dulo ng bansa. Iminumungkahi ko na gamitin ninyo ang oras bago ipatupad. Ng bangko ang foreclosure upang planuhin ang inyong mga susunod na hakbang. Ngunit huwag na kayong makipag-ugnayan sa akin. Lahat ng komunikasyon ay dadaan kay Dr. Annegret Sommer. Bumalik ako sa aking apartment at sinimulan kong isara ang pinto. "In Ken!" Ang kanyang sigaw ay purong, walang halo na takot. "Hindi mo ito magagawa. Hindi mo kami maaaring iwan. Ako ang iyong ina." Huminto ako. Ang pinto ay nakabukas pa rin ng isang maliit na agwat. Nakita ko ang kanyang takot, galit na mga mata. "Matagal ka nang huminto sa pagiging ina ko," sabi ko ng mahina. "Naging aking nagpapautang ka at ngayon ay due na ang utang." Sinara ko ang pinto. Ang tunog ng paglock ng pinto ay isang matatag, pinal na click. Narinig ko ang isang hikbi, pagkatapos ay ang tunog ng kanyang pagkatapilok sa pasilyo. Sumandal ako sa pinto. Ang aking sariling hininga ay maikli. Hinarap ko siya. Pinanatili ko ang linya. Pakiramdam ito ay isang tagumpay, ngunit lasa ito ng abo. Tama si Dr. Sommer. Ang kanilang reaksyon ay nagpapahiwatig. Nang harapin ang mga kahihinatnan, hindi sila naghanap ng pagbabayad. Naghanap sila ng paraan upang ibalik ako sa paggamit. Ang unang domino ay bumagsak at sa halip na subukang itigil ang chain reaction, sinubukan nilang itapon ako sa landas nito. Ang digmaan ay malayo pa sa tapos, ngunit isang mahalagang laban ang napanalunan. Alam na nila ngayon na hindi ko sila ililigtas. Ang huling ilusyon ay nawasak. Ngayon ay talagang nasa sulok na sila at ang isang nasa sulok na hayop ay ang pinakamapanganib. Ang katahimikan pagkatapos ng pagbisita ng aking ina ay ang pinaka-nakakapanlinlang sa lahat. Sa loob ng 3 araw, walang nangyari. Walang tawag, walang mensahe, walang kasamaan sa social media. Para silang nawala sa gumuho na bahay na gawa sa baraha, nagpaplano ng kanilang huling, desperadong hakbang. Binalaan ako ni Dr. Sommer na ito ang katahimikan bago ang bagyo. Sinubukan nila ang pagkakasala, mga banta at direktang komprontasyon. Nabigo sila. Ngayon, gagamitin nila ang atomic option. Susubukan nilang sirain ang iyong reputasyon upang pahinain ang iyong posisyon. Tama siya. Ang bagyo ay hindi nagsimula sa isang tawag sa telepono, kundi sa isang pampublikong palabas. Nagsimula ito sa isang lokal na online na pahayagan para sa komunidad, ang uri na puno ng mga classified ads at nawawalang pet na anunsyo. May nagsumite ng isang nakakaantig na kwento tungkol sa isang lokal na pamilya na pinagsamantalahan sa pananalapi ng isang walang puso na kamag-anak. Hindi binanggit ang aking pangalan, ngunit ang mga detalye ay bahagyang nakatago. Ang masisipag na magulang, ang matagumpay na anak na negosyante, ang mapait, hindi matatag na anak na babae na bigla silang iniwan na nagbabanta sa kanilang kalusugan at tahanan. Ang seksyon ng komento, pinuno ng social circle ng aking mga magulang, ay isang festival ng pagkagalit. Alam ko kung sino ang pinag-uusapan dito. Nakakahiya. May mga taong ipinanganak lang na walang konsensya. Laging nauuna ang pamilya. Pagkatapos ay lumala ito. Nagbigay ng panayam si Hendrik para sa isang hindi gaanong mahalagang lokal na podcast ng negosyo. Muli, walang pangalan, ngunit hindi maikakaila ang kwento. Ang visionary founder na ang malaking tagumpay ay ninakaw ng personal na paghihiganti ng isang miyembro ng pamilya na nagpilit sa kanya na tanggalin ang mga dedikadong empleyado at ipagpaliban ang kanyang ideyang magbabago sa mundo. Nagsalita siya sa mataas na tono tungkol sa pagtataksil at katatagan na inilalarawan ang kanyang sarili bilang isang pinahihirapang henyo. Ang pinakamasakit na suntok ay dumating 2 araw pagkaraan. Isang formal na reklamo ang isinumite sa Social Welfare Office, ang ahensya na responsable sa pangangalaga. Ang akusasyon, pinansyal na pagsasamantala sa isang vulnerableng, matanda, opisyal na. Isinumite ito ng aking ama sa tulong ni Dr. Kastner. Ang dokumento ay nagsasabing ang kanyang
pagbaba ng kognitibo pagkatapos ng isang kamakailang pangyayari, sa puso ay nagpawalang kakayahan sa kanya na pamahalaan ang kanyang pananalapi at ako, si Inken Bell, ay kinuha ang kontrol sa kanyang mga ari-arian, isinara siya at nagpipigil ng pondo na kailangan para sa kanyang medikal na pangangalaga at pangunahing kabuhayan. Nang tumawag si Dr. Sommer upang ipaalam sa akin, seryoso ang kanyang boses. Seryoso ito, Inken. Ang investigasyon ng Social Welfare Office ay hindi biro. Kailangan nilang tugunan ito. Ito ay isang matalino, maruming, hakbang. Ito ay nagpapakita sa iyo bilang isang mandaragit at nagtutulak sa iyo sa isang depensibo, reaktibong posisyon. Bilang karagdagan, lumilikha ito ng isang opisyal na record ng akusasyon na maaaring makasira anuman ang resulta. Naramdaman ko ang pagduduwal. Ang purong, masamang pagkamalikhain sa likod nito ay nagpahinga ng aking hininga. Ginagamit nila ang mga sistema na idinisenyo upang protektahan ang mga tao. Ano ang gagawin natin ngayon? Labanan natin ang apoy sa pamamagitan ng katotohanan, sabi ni Dr. Sommer. Tumigas ang kanyang tono. Mayroon tayong kanyang medical records sa loob ng nakalipas na 5 taon na walang ipinapakitang anumang kognitibong problema. Mayroon tayong bank records na nagpapakita na ang daloy ng pera ay mula sa iyo patungo sa kanya, hindi kabaliktaran. Mayroon tayong ebidensya ng pagpapalsipika. Ipapakita natin ang lahat ng ito nang walang pag-aalinlangan sa investigador. Ngunit, Inken, kailangan mong maging handa. Tatawagan ka ng isang investigador. Maaari pa nga nilang bisitahin ang iyong lugar ng trabaho. Ito ay idinisenyo upang pahiyain at ihiwalay ka. Dumating. Ang tawag, kinabukasan ng umaga. Isang magalang ngunit matatag na babae mula sa Social Welfare Office na nagngangalang Miss Meyer. Tinanong niya kung available ako para sa isang pag-uusap. Pumayag ako at idinagdag na naroroon ang aking abogado. Nagtakda kami ng appointment para sa hapon na iyon sa aking apartment. Dumating si Miss Meyer sa takdang oras. Siya ay nasa 40s, may mabait ngunit hindi mabasa na muka at matatalas, mapagmasid na mga mata. Naroon si Dr. Sommer, isang tahimik, professional na presensya. Umupo kami sa aking maliit na mesa ng kainan. Ipinaliwanag ni Miss Meyer ang proseso. Narito ako upang suriin ang batayan ng reklamo. Kakausapin ko rin ang iyong ama. Kailangan kong maunawaan ang relasyon sa pananalapi. Itinulak ni Dr. Sommer ang isang makapal na folder sa mesa. Dapat makatulong iyan. Ang sinabi sa kanila ay isang kumpletong pagbaliktad ng realidad. Ang aking kliyente, si Inken Bell, ay hindi ang manggagamot. Siya ang pangunahing biktima ng isang matagal ng sistema ng pagsasamantala sa pananalapi ng kanyang mga magulang, sina Rudiger at Gisela Bell, at ng kanyang kapatid na si Hendrik Bell. Sa sumunod na oras, tahimik na. Binuklat ni Miss Meyer ang mga dokumento. Tiningnan niya ang mga paghahambing ng pekeng lagda ng aking ama sa kanyang tunay na lagda. Sinuri niya ang mga bank statement na nagpapakita ng paglabas ng aking savings sa kanilang mga account. Binasa niya ang mga email kung saan nagmamakaawa ang aking ina para sa isa pang pautang upang takpan ang mga utang ni Hendrik. Nakita niya ang ebidensya ng loan fraud na nakuha ni Dr. Sommer mula sa bangko. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling propesyonal, ngunit nakita ko ang bahagyang pagkakakuyom ng kanyang mga labi habang siya ay nagbabasa. Nang matapos siya, tumingin siya. Ito ay malawak. Ito ay pandaraya, sabi ni Dr. Sommer ng simple, at ang reklamo sa Social Welfare Office ay isang ganti na imbensyon. Mayroon kaming liham mula kay Dr. Weber, ang cardiologist ni G. Bell, na nagsasabing walang diagnosis o pag-aalala tungkol sa pagbaba ng kognitibo. Ang kanyang huling pagbisita sa ospital ay dahil sa stress, hindi isang cardiac event, at siya ay pinauwi na may malinis na talaan ng kalusugan. Dahan-dahang tumango si Miss Meyer, lumiko. Siya sa akin. Miss Bell, bakit hindi mo ito iniulat ng mas maaga? Ito ang tanong na madalas kong tinanong sa aking sarili. Huminga ako ng malalim.
dahil sila ang aking pamilya. Itinuro sa akin na tumutulong ang pamilya, anuman ang mangyari. Ikinonflict ko ang pagiging matulungin sa pagiging pinagsasamantalahan. Kailangan ko muna ng aking sariling krisis sa kalusugan upang mapagtanto na pinopondohan ko ang kanilang buhay habang wala nang natira para sa sarili kong buhay. Ang pag-freeze ng mga account ay hindi isang pag-atake. Ito ay isang hakbang na nakakapagligtas buhay. Tiningnan ako ni Miss Meyer ng matagal, pagkatapos ay tumingin pabalik sa folder. Kailangan kong independenteng i-verify ang ilan sa mga ito, ngunit kung tama ang ipinapakita mo sa akin, walang batayan ang reklamo. Sa katunayan, idinagdag niya na may tono ng malamig na profesionalismo sa kanyang boses, tila ang pagsasamantala ay sa kabilang direksyon. Maaaring kailanganin kong magbukas ng bagong kaso. Nang makaalis siya, lumubog ako sa aking upuan. Napakalaki ng emosyonal na halaga. Maniniwala ba siya? Siya ay isang professional. Sinusunod niya ang ebidensya, sabi ni Dr. Sommer. Ang ebidensya ay hindi matatawaran. Ang hakbang na ito ay babalik sa kanila at tatama sa kanila ng kahanga-hanga, ngunit ang pinsala sa iyong reputasyon sa publiko, mas mahirap itong ibalik. Lumakas ang pampublikong black propaganda. Ang lokal na kwento ay pinulot ng isang medyo mas malaking online news portal. Hindi pa rin binanggit ang aking pangalan, ngunit sa aming komunidad, ito ay isang open secret. Nakakuha ako ng masamang tingin sa supermarket, isang babae mula sa book club ng aking ina ang sadyang lumayo sa akin sa refrigerated aisle. Pagkatapos ay ginawa ng nakulong na hayop ang pinakawalang ingat nitong hakbang. Kaalis ko lang sa aking dati kong trabaho pagkatapos ng huling pulong nang makita ko siya. Si Hendrik ay nakasandal sa aking kotse, nakakrus ang mga braso, mukha siyang payat, hindi ahit. Ang kanyang mga mata ay nagniningas ng matinding enerhiya. Kailangan nating mag-usap ngayon. Hindi ito isang pakiusap. Wala tayong pag-uusapan, Hendrik. Lumayo ka sa kotse ko. Aayusin mo ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina at nakakalason. Tatawagan mo ang iyong bangko at ang iyong abogado at ibabalik mo ang lahat. Sasabihin mo sa Social Welfare Office na nagkamali ka. Lalagdaan mo ang isang General Power of Attorney para kay Papa o ano? Ang mga salita ay lumabas ng mas malamig kaysa sa aking nilayon. Tumulak siya mula sa kotse at pumasok sa aking personal na espasyo. Naamoy ko ang matagal ng kape at desperasyon sa kanya. O sisiguraduhin kong hindi ka na makakahanap ng trabaho sa bayang ito. Sasabihin, Kosa, iyong mga bagong employer sa kabilang dulo ng bansa kung gaano kakahilig sa kaso, hindi matatag na tao. Ipopost ko ang lahat ng pribadong alam ko tungkol sa iyo online. Ang krisis sa kalusugan noon. Sasabihin ko na ito ay isang mental breakdown, na inakala mo lang ang lahat ng kwento ng pandaraya. Ang banta ay pangit at partikular. Lumampas ito sa isang linya na hindi panahahawakan ng ibang mga taktika. Ito ay purong pagwasak. Hindi ako umatras. Tumayo ako at tumingin sa kanyang galit na mukha. Gawin mo, bulong ko. Kumirap siya. Ano? Gawin mo. Ulit ko ng mas malakas. I-post mo kung ano ang gusto mong i-post, sabihin mo sa kung sino ang gusto mong sabihin, ngunit intindihin mo ang isang bagay. Para sa bawat kasinungalingan na sasabihin mo, maglalabas ako ng isang dokumento. Ang peking lagda, ang invoice ng peking, kontratista, ang mga resulta ng audit ng pandaraya ng bangko. Gusto mong maglaro ng laro ng reputasyon? Maglaro tayo. Ngunit nasa panig ko ang katotohanan. At ang katotohanan, Hendrik, ay may bigat na hindi kayang dalhin ng chismis. Sa loob ng isang segundo, nakita ko ang purong, walang bahid na pagkamuhi sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay may iba pa. Takot. Nakita niya na hindi ako nagbi-bluff. Nakita niya na nawala ang tahimik, masunuring kapatid na babae na palitan ng isang taong wala nang mawawala maliban sa kanyang mga tanikala. Yumuko siya. Ang kanyang huling pagsinghal ay isang banta na para sa akin lamang. Magsisisi ka nito, pinapangako ko sa iyo. Tumulak siya sa akin, tinamaan ang aking balikat at naglakad palayo.
Sumakay ako sa aking kotse, nanginginig ang aking mga kamay na halos hindi ko mailagay ang susi sa ignition. Hinarap ko siya, ngunit ang paghaharap ay nag-iwan sa akin ng pakiramdam ng dumi at pagkapagod. Ginagawa nila ang lahat, nagiging mas marumi at mas personal sa bawat nabigong pagtatangka. Ang nakulong na hayop ay bulag na sumusuntok, ngunit ang isang bulag na pag-atake ay mapanganib pa rin. Nagmaneho ako pauwi habang lumalalim ang dapit hapon. Nang taglamig, alam na hindi pa tapos ang bagyo. Inihagis nila sa akin ang pinakamasama nila. Pampublikong kahihiyan, legal na manipulasyon, personal na banta. Kinaya ko ito, ngunit ang halaga ay malalim na nakasulat sa mga bagong linya sa aking mukha, sa mataas na pakiramdam kung saan naroroon ang aking pamilya. Ang laban ay brutal, ngunit ang digmaan ay akin pa rin upang mapanalo. Naibunyag na nila ang lahat ng kanilang mga baraha at hindi pa ako nagsisimulang maglaro ng sa akin. Ang paghaharap kay Hendrik ay nag-iwan ng bahid ng takot, ngunit pinatatag din nito ang aking determinasyon. Nagawa na nila ang kanilang pinakamabigat na hampas, pampublikong paninirang puri, isang mapanlinlang na, kaso sa Social Welfare Office, direktang pagbabanta. Nakatayo pa rin ako, may marka. Oo, pagod, ganap, ngunit nakatayo ako. Tinawag ito ni Dr. Sommer na War of Attrition. Sinubukan nila akong pahinain sa pag-asang babagsak ako sa harapan nila. Ang hindi nila naintindihan ay naganap na ang aking pagbagsak 8 buwan na ang nakalipas sa opisina ng doktor. Ang lahat mula noon ay paglilinis na lamang. Ilang araw pagkatapos ng komprontasyon sa parking lot, tinawagan ni Miss Meyer mula sa Social Welfare Office si Dr. Sommer. Tapos na ang kanyang investigasyon. Batay sa mga ebidensya, itinanggi niya ang reklamo laban sa akin. Bukod pa rito, formal siyang nagbukas ng kaso laban sa aking mga magulang para sa pinansyal na pagsasamantala sa akin, isang vulnerableng matanda ayon sa batas, dahil sa mapilit na relasyon ng pamilya at ang lawak ng pandaraya. Ang unang domino ay nagdulot ng isang chain reaction na walang inaasahan, lalo na sila. Iniabot ni Dr. Sommer ang balita na may galit, nakagalakan. Sinubukan nilang gamitin ang kalasag bilang espada. Ngayon, bumalik ito sa kanila. Lumilikha ito ng isang opisyal na record ng kanilang pang-aabuso. Ito ay isang makapangyarihang leverage. Wala akong naramdamang pagtatagumpay, tanging isang pagod na pakiramdam ng hustisya na sa wakas ay nagiging balanse. At ang pampublikong kampanya ng paninirang puri? Iyon, sabi ni Dr. Sommer, ay nangangailangan ng ibang uri ng reaksyon, isang pasibo. Hayaan nating ang katotohanan ang gumawa ng trabaho. Iwasan ang mga pahayag na nagpapasiklab, ang pagpapaunlakan sa chismis. Nagbibigay lang iyon ng oxygen sa kanilang salaysay, sabi niya. Sa ngayon, ito ay isang one-sided story sa isang maliit na pool. Mayroon tayong mga katotohanan. Gagamitin natin sila sa operasyon kung saan ito mahalaga. Kung saan ito mahalaga, lumabas ay ang bangko. Tinapos ng Citibank ang kanilang audit. Ang mga resulta ay mapaminsala para sa aking pamilya. Loan fraud, batay sa mga imbento na renovation, artificial na pinataas na valuation ng asset. Naglabas sila ng formal na abiso ng default, hinihingi ang buong balanse ng mga mortgage, pati na rin ang konektadong credit line, isang halaga sa mataas na 6 na digit. Binigyan nila ang aking mga magulang ng 30 araw upang bayaran ang buong halaga o harapin ang proseso ng foreclosure. Hindi na ito tungkol sa aking mga frozen na account. Ito ay tungkol sa fundamental na pagbagsak ng kanilang buong bahay na gawa sa baraha. Ang bahay na gawa sa hangin ay opisyal na idineklara na hindi matatag. Ang balita ay dapat na tumama sa kanila na parang pisikal na suntok. Ang katahimikan mula sa kanilang panig ay naging ganap, isang tunay na katahimikan ng shock. Inimagine ko ang kaguluhan sa Weidenweg 1242. Ang takot, ang mga akusasyon sa isa't isa, ang mag-ulong at walang kabuluhang tawag sa iba pang mga bangko kay Dr. Kastner sa sinumang makikinig.
Hindi ko kailangang isipin ito ng matagal. Isang linggo pagkatapos ng desisyon ng bangko, nakatanggap ako ng liham hindi mula sa isang abogado, kundi mula sa aking ama, sa kanyang pamilyar, mapaglarawang sulat kamay sa makapal na papel. Ang aking pangalan ay nasa sobre. Kalmado ang aking mga kamay nang buksan ko ito. Inken, tapos na tayo. Kinukuha ng bangko ang bahay. Ang iyong ina ay isang wasak. Wala nang natira kay Hendrik. Wala na tayong natira. Ito, ba ang gusto mo? Na makita kaming walang tirahan at wasak? Nagkamali kami. Dapat ay mas naging transparent kami. Ngunit ang ginagawa mo ay hindi hustisya. Ito ay kalupitan. May kapangyarihan kang pigilan ito. Maaari mong i-release ang mga account. Maaari kang makipag-usap sa bangko. Maaari mong iligtas ang tahanan ng iyong pamilya. Pumunta ka sa bahay sa linggo, pag-usapan natin. Walang abogado, pamilya lang. Maaari tayong makahanap ng solusyon. Kami pa rin ang iyong mga magulang. Ikaw pa rin ang aming anak na babae. Pakiusap, Papa. Ang liham ay isang obra maestra ng pagbaluktot ng kasaysayan. Mga pagkakamali, hindi transparent, malayo sa pagpapalsipika at pandaraya. Ito ay isang pakiusap na kabalot sa pagbibintang, isang huling desperadong pagtatangka na ibalik ako sa emosyonal na teritoryo. Ipinakita ko ito kay Dr. Sommer. Sumusuko sila, sabi niya, habang sinusuri ito. Hindi nila inaamin ang pandaraya, ngunit inaamin nila na. Hindi, sila mananalo. Humihingi sila ng kapayapaan. Sa kanilang mga kondisyon, syempre, ang iyong pagsuko. Hindi ako pupunta, sabi ko. Sa tingin ko dapat kang pumunta, sagot. Ni Dr. Sommer sa aking pagtataka. Tiningnan ko siya. Bakit? Ito ay isang bitag, manipulation na naman. Ito ay isang pagkakataon, itinama niya ako. Sa ngayon, ito ay isang pinansyal at legal na laban, ngunit para sa iyo, ito ay emotional din. Kailangan mo ng pagsasara upang makita sila sa realidad na sila mismo ang lumikha, upang marinig kung ano ang sasabihin nila kapag ang lahat ng iba pang opsyon ay naubos na. Maaaring magbigay ito sa iyo ng pagsasarang iyon. At practical na pagtingin, maaari itong magbigay sa amin ng isang uri ng pag-amin na maaari naming i-record. Handa kami. Iginigiit niya na magdala ako ng isang discreet recording device para sa aking proteksyon. Kung muli ka nilang babantaan, mayroon tayo. Kung umamin sila ng kahit ano, mayroon tayo. Hindi ka obligadong magsalita, makinig ka lang. Ang linggo ay malamig at maliwanag. Nagmaneho ako sa Weidenweg sa alam kong huling pagkakataon. Ang bahay ay mukhang iba sa matinding ilaw ng taglamig, mukhang luma. Ang pintura sa mga bintana ay nagbabalat, isang kanal ay nakalaylay. Ang perpektong fasad ay nagkakaroon ng mga bitak na nagpapakita ng kapabayaan sa ilalim. Nagpark ako sa kalye, hindi sa driveway. Huminga ako ng malalim, inactivate ang recording device sa aking bulsa ng coat at naglakad patungo sa pintuan sa harap. Binuksan ang aking ina. Mukha siyang naglaho, nakasuot ng simpleng damit na hindi ko nakita sa kanya sa loob ng maraming taon. Walang perlas. Hindi siya nagsalita, umatras lang para papasukin. Ako, ang loob ay isang shock. Nagtambak ang mga kahon sa lahat ng dako. Ang mamahaling sining ay nawala, sa dingding marahil ay nabenta. Ang bahay ay amoy alikabok at pagkatalo. Ang aking ama ay nakaupo sa kanyang silya sa sala, isang anino ng kanyang dating, marilag na sarili. Wala si Hendrik. Umupo ka, sabi ng aking ama. Ang kanyang boses ay tunog mapusok. Nanatili ako malapit sa pinto. Narito ako, nakikinig ako. Pinagsama-sama ng aking ina ang kanyang mga kamay. Inken, tingnan mo ang paligid. Iyon na. Sa loob ng 3 linggo, kailangan na tayong umalis. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Wala akong sinabi. Ang bangko, hindi sila nakikipagnegosasyon. Patuloy ng aking ama. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malamig na fireplace. Sabi nila, ang pandaraya, ang mga permit. Hindi niya ito kayang bigkasin ng buo.
Kailangan namin ng pera para sa deposito, para sa isang apartment, para sa paglipat. Kaunting tulong lang para makapagsimula ulit. Mayroon kayong pera mula sa credit line na kinuha ninyo, sabi ko. Ang isa na, batay sa mga peking renovation. Wala na, bulong ng aking ina. Ang proyekto ni Hendrik, kailangan nito ng huling pondo, akala namin. Siyempre inilagay nila ang natitirang ninakaw na pera sa huling nabigong pangarap. Ang ironya ay ganap. Kaya gusto ninyong bigyan ko kayo ng higit pa? Tanong ko. Gusto naming tumulong ka, iginiit ng aking ama at sa wakas ay tumingin sa akin. Wala nang galit sa kanyang mga mata, tanging isang walang magawa na desperasyon. Paano ka nakatayo dyan at nanonood habang nangyayari ito? Pinalaki ka namin, sinuotan ka namin, pinag-aral ka namin. Ginawa ninyo ba? Sumang-ayon ako. At ibinayad ko iyon ng daang beses. May interes sa aking pinansyal na seguridad, sa aking kapayapaan ng ISIP. Ang utang ay nabayaran na, Papa. Ganap na. Nagulat siya. Kaya ito na, naghuhugas ka ng kamay. Matagal na kayong naghugas ng kamay sa akin, sabi ko sa mahina, ngunit malinaw na boses sa walang laman na silid. Ipinapalabas ninyo lang ang inyong mga kamay upang kumuha mula sa akin. Hindi na ako magbibigay sa inyo ng pera, ni €1. Kailangan ninyong ayusin ito sa inyong sarili. Ibenta ang natitira. Maghanap ng trabaho. Magbawas ng gastos. Gawin ang ginagawa ng lahat. Isang hikbi ang lumabas sa aking ina. Wala kang puso. Hindi, sabi ko at humarap sa kanya. Ako ay nawasak sa loob ng maraming taon. Ngayon, makatotohanan lang ako. May bigat ang katotohanan. Mama, nagtayo kayo ng buhay sa kasinungalingan at ang bigat na ito ang siyang bumalot sa inyo. Hindi ako ililibing kasama ninyo sa ilalim ng mga guho. Humarap ako upang umalis. Ito ang pagtatapos na sinabi ni Ginang Dr. Sommer. Hindi pakikipagkasundo, kundi isang huling malinaw na pagtingin sa mga guho. Dito, walang pag-ibig, walang pagsisisi, tanging isang walang hanggang pakiramdam ng karapatan, kahit sa kanilang pagkawasak. Teka, pinigilan ako ng boses ng aking ama. Tumayo siya ng may kawalang katiyakan. Sa isang segundo, nakita ko ang anino ng lalaking dating bumubulabog sa akin. Kung lalabas ka sa pintong ito, hindi ka na anak ko. Patay ka na para sa pamilyang ito magpakailanman. Sinalubong ko ang kanyang tingin. Wala akong naramdaman. Walang kirot, walang kalungkutan, tanging isang huling paglaya. Matagal na akong patay para sa inyo, sabi ko. Nakalimutan nyo lang ihinto ang paggastos sa aking pamana. Umalis ako ng bahay sa huling pagkakataon. Hindi ako lumingon. Habang ako ay nagmamaneho palayo, hindi ko naramdaman ang mabigat na pagkakasala na aking kinatatakutan. Naramdaman ko ang isang malawak, walang laman na espasyo, isang espasyo kung saan naroon dati ang kanilang ingay. Hindi ito puno ng kaligayahan, ngunit ito ay dalisay, ito ay akin. May bigat ang katotohanan at sa wakas ay nabitawan ko na ito. Ang aral na nanatili matapos ang huling pagpupulong ay napakalaki. Sa simula, hindi ito isang payapang kapayapaan. Ito ay isang naghihiyawang katahimikan tulad ng pagkatapos ng isang pagsabog kung kailan humuhuni pa rin ang mga tainga. Ginugol ko ang mga nakaraang araw sa pag-iimpake ng aking apartment sa isang uri ng pagkalito. Unti-unting naglaho ang mga legal at pinansyal na laban, ngunit tapos na ang emosyonal na digmaan. Iniwan ko na ang larangan ng digmaan. Ang aral kung saan naroon dati ang aking pamilya ay nakakatakot at nagpapalaya. Pinamahalaan ni Ginang Dr. Sommer ang mga epekto ng foreclosure ng bangko at ang proseso sa Social Welfare Office. Nananatili ang aking mga magulang sa kanilang sarili at hindi sumuko ng walang laban. Sinubukan nilang kasuhan ang bangko na nagsasabing sila ay nalinlang. Wala itong nagawa. Sinubukan nilang hamunin ang desisyon ng ahensya ng paggabay. Ito ay tinanggihan. Si Dr. Kastner, na napansin na lumulubog ang barko, ay nagbitiw sa kanyang posisyon. Ang katotohanan ay hindi na maiiwasan. Mawawalan sila ng bahay.
Kailangan nilang lumipat sa isang maliit na apartment na inuupahan. Marahil ay pinondohan ng kaunting pera na nailigtas nila mula sa pagbebenta ng natitirang mga muebles at alahas ng aking ina. Si Henrik ay sa wakas ay tumanggap ng trabaho bilang empleyado. Isang malaking dagok sa kanyang sariling inanyong imahe bilang isang visionary. Hindi ko ipinagdiwang ang kanilang pagbagsak. Pinanood ko lang ito mula sa malayo, tulad ng pagmamasid sa isang bagyo na umaalis sa abot-tanaw. Ang schadenfreude na inaasahan ko ay hindi kailanman dumating. Sa halip, mayroong malalim na kalungkutan para sa buhay na kanilang pinili. Isang buhay sa ganitawari na desperadong pagkukunwari na isinakripisyo nila. Ang kanilang tanging tunay na koneksyon, gaano man ito kamali. Unti-unting napuno ang sarili kong buhay ng mga bagay na ako mismo ang pumili. Opisyal na ang aking promotion. Lumipat ako upang pamunuan ang isang bagong programa sa edukasyong pinansyal sa isang vocational college sa West Coast. Ito ay isang makabuluhang trabaho, malayo sa mga numero ng pamamahala ng portfolio at naramdaman ko na ito ay isang gawain na ako mismo ang nagtayo. Isang linggo bago ako lumipat, naglilinis ako ng isang aparador nang makita ko ang isang maliit na maalikabok. Nakahon na may sulat kamay ng aking lola para sa mga pangarap ni Inken. Ganap ko itong nakalimutan. Ibinigay niya ito sa akin nang matapos ko ang aking pag-aaral na sinasabing dapat mong buksan ito kapag naramdaman mong nawawala ka. Sa kaguluhan ng mga sumunod na taon, inilibing ko ito. Umupo ako sa sahig at binuksan ito. Walang laman na mahahalagang bagay. Mayroong nakasulat na tala mula sa kanya. Aking matalinong anak, huwag mong hayaan ang mundo na gawing maliit ka. Ang iyong isip ang iyong pinakamalaking yaman. Gamitin mo ito upang bumuo ng isang buhay na parang sikat ng araw. Sa ilalim nito ay may ilang lumang savings bond na binili niya para sa akin noong bata pa ako at ngayon ay dapat nang bayaran, pati na rin ang isang listahan na ginawa niya sa aking mga pangarap noong bata pa ako. Marine biologist, may-ari ng bookstore, isang taong tumutulong sa mga tao na maunawaan ang pera. Dumaloy ang luha sa aking mukha, hindi dahil sa kalungkutan, kundi sa malalim na pakiramdam ng pagkakita. Nakita niya ako, naniwala siya sa akin, at ginugol ko ang maraming taon sa pagpapahintulot na malunod ng ingay ng ibang tao ang kanyang boses. Ang mga savings bond ay hindi nagkakahalaga ng malaking halaga, ngunit magkasama, sapat ang mga ito para sa down payment ng isang mapagkakatiwalaang ginamit na kotse para sa aking paglalakbay sa buong bansa. Naramdaman ito na parang regalo mula sa nakaraan, isang patunay ng tiwala para sa hinaharap. Kinabukasan, bago ako umalis, tumawag si Tita Malis. Nag-aalangan ang kanyang boses. Inkeng, alam kung wasak na ang lahat. Hindi ko sinasabing naiintindihan ko ang lahat, pero gusto kong malaman mo na mahal kita. At ikinalulungkot ko na hindi ko nakita ang nangyari. Ang kanyang mga salita ay parang balsamo. Salamat, Tita Malis. Malaki ang ibig sabihin nito sa akin. Narinig ko na lumilipat ka ang nanay mo. Sinabi niya sa akin na siya ay lubos na nawasak. Pero Inken, siya ay nawasak dahil sa bahay, dahil sa pera. Hindi ako sigurado kung siya ay nawasak dahil nawala ka, at ito ay nakakasakit sa puso ko para sa iyo. Kumpirmahing ito ng ibang tao, ang masakit na katotohanan ay isang kakaibang ginhawa. Okay lang, sabi ko. At sa unang pagkakataon, halos ganun ang ibig kong sabihin. Magiging maayos ako. Alam kong magiging maayos ka, matatag niyang sabi. Ikaw ang laging matatag, hindi mo lang alam. Ang umaga ng aking pag-alis ay malinaw at malamig. Inilagay ko ang huling kahon sa aking punong-punong sasakyan. Tiningnan ko sa huling pagkakataon ang aking walang laman na apartment, isang blangkong pahina. Pagkatapos ay umupo ako sa upuan ng driver, inilagay ang mga coordinate ng aking bagong lungsod sa navigation system at nagmaneho palayo mula sa gilid ng kalsada. Nang dumaan ako sa hangganan ng lungsod, nagsimulang bumaba sa akin ang isang pasanin na hindi ko man lang alam na dala ko.
Sa bawat kilometro, lumabo ang ingay ng nakaraang taon. Nagpatugtog ako ng malakas na musika, kumanta ako ng wala sa tono. Huminto ako sa isang rest stop at kumain ng cake para sa almusal dahil lang kaya ko. Ang kawalan sa akin ay hindi na walang laman. Napuno ito ng paghuni ng makina ng lumalabas na mapa sa aking screen. Ang ganap na malawak na posibilidad ng bukas na kalsada. Hindi ako tumakas. Nagmamaneho ako patungo sa isang bagay. Sa isang trabaho na gusto ko, sa isang baybayin na hindi ko pa nakita, sa isang buhay kung saan ang aking halaga ay hindi sinusukat sa kung ano ang maibibigay ko sa iba, kundi sa kapayapaan na maipagtatayo ko para sa aking sarili. Sa kalagitnaan ng Lower Saxony, humuni ang aking telepono na may paalala sa kalendaryo na inilagay ko buwan na ang nakakaraan. Nakasulat doon, unang araw. Ngumiti ako, handa na. Siyempre, naisip ko pa rin sila. Nagtaka ako kung saan sila mapupunta. Naramdaman ko ang pag-alab ng dating pagkakasala, ngunit ito ay mga anino na lamang na unti-unting humihina. Ginawa nila ang kanilang mga desisyon. Sa wakas ay nagawa ko na ang akin. Ang tali ay hindi lamang naputol, ito ay naglaho. Ako ay malaya. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ito naramdaman na isang pagbagsak. Naramdaman ito na parang paglipad. Wala na ang walang laman na espasyo. Ang kapalit nito ay ang pinakamalawak at pinakamalalim na asul na langit na nakita ko. Ang North Sea ay lubos na naiiba sa aking imahinasyon. Inilarawan ko ang isang perpektong postcard na tanawin, ngunit ang unang tingin ko mula sa baybayin ay isang nagngangalit, walang katapusang lawak ng kulay abuberdeng, kapangyarihan na humahampas sa mga bato na parang isang walang hanggang malakas na buntong hininga. Hindi ito payapa, ito ay buhay. Naramdaman ito na parang isang katotohanan na kailangan kong pakinggan. Ang aking bagong apartment ay maliit, isang studio unit na nakaharap sa ibang mga gusali. Ngunit mayroon itong malalaking bintana na nagpapuno dito ng kakaiba, malambot na ilaw ng baybayin. Sa unang gabi, natulog ako sa isang air mattress, sa gitna ng mga kahon ng paglipat at natulog ako ng napakalalim na hindi ko nagawa sa loob ng maraming taon. Walang ingay ng takot sa likuran, walang pag-asa sa susunod na hiling, tanging ang di pangkaraniwang katahimikan ng isang lungsod kung saan walang nakakaalam ng aking pangalan, ng aking nakaraan, o ng anumang maaaring kunin mula sa akin. Ang pagsisimula ng bagong trabaho ay isang banayad na pagkabigla sa aking sistema. Sa vocational college, hindi ako si Inken, ang human ATM, or si Inken, ang nakakadismayang anak. Ako si Ginang Bell, ang bagong pinuno ng Financial Independence Initiative. Ang aking mga estudyante ay mga single parent, mga retirado na muling sumubok, mga kabataan na nagbukas ng kanilang mga unang bank account. Tiningnan nila ako hindi nang may pag-asa, kundi nang may pagtataka, ang iba ay may pag-asa. Tinuruan ko sila tungkol sa compound interest, gayon din tungkol sa sikolohiya ng paggastos, tungkol sa pagtatakda ng mga limitation, tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng pagnanais at pangangailangan. Sa bawat aralin, naramdaman ko na parang pinagagaling ko ang isang bahagi ng aking sarili. Bumili ako ng mga muebles ng paisa-isa at pinili ang mga bagay na mahal ko. Isang malalim na asul na sofa, isang estante para sa mga libro ng aking lola, isang matibay na mesa. Hindi ko tinanong ang sinuman tungkol sa kanilang panlasa maliban sa aking sarili. Ang proseso ay mabagal, maingat at lubos na kasiyasya. Pinananatili ako ni Ginang Dr. Sommer na updated mula sa malayo. Natapos na ang foreclosure sa bahay ng aking mga magulang. Lumipat sila sa isang 3-bedroom apartment. Sa isang complex, sa kabilang dulo ng lungsod, malayo sa kanilang dating kapitbahayan. Ang trabaho ni Hendrik bilang empleyado ay nasa middle management ng isang IT company. Malayo sa pagiging CEO ng kanyang sariling startup. Ayon sa huling legal na pagsusumait, nagbayad sila bilang bahagi ng isang structured settlement upang bayaran ang isang bahagi ng mga ninakaw na pondo. Isang settlement na iginiit kong bayaran hindi sa akin, kundi sa isang charitable organization na nagbibigay ng payo sa mga may utang. Hindi ko gusto ang kanilang pera. Gusto kong makilala ang prinsipyo sa korte at nangyari,
Iyon. Ang balita ay isa na lamang, talababa sa aking bagong buhay, isang kwento tungkol sa ibang tao. Naramdaman ko ang isang malayo na awa, ngunit wala ng paghila, ganap nang nawala ang mga kawit. 3 buwan matapos akong dumating, inanyayahan ako sa isang faculty meeting sa isang kasamahan, si Leo, na nagtuturo ng sosyolohiya. Ito ay isang kaswal na pagtitipon sa isang hardin na pinalamutian ng mga fairy lights. Nagdala ako ng biniling salad at naramdaman ko ang pagkamahiyain, ngunit ang mga tao ay mainit ang pagtanggap. Nag-usap sila tungkol sa mga libro, tungkol sa nakakainis na sitwasyon ng paradahan sa campus, tungkol sa isang lokal na trail. Walang nagtanong tungkol sa aking pamilya, walang gustong anuman mula sa akin. Tumayo ako sa bakod, pinanood ang walang pag-alalang tawa at naramdaman kung paano kumalat ang isang kakaiba, tahimik na kagalakan sa aking mga buto. Ganyan pala ang pakiramdam ng isang normal na buhay. Ito ay isang paghahayag. Nagdala sa akin si Leo ng inumin. Kumusta ang pag-aayos mo? Maganda ba ang pagtanggap sa iyo ng baybayin? Oo, sabi ko. At ito ang pinakasimple, pinakakumpletong katotohanan. Napakaganda talaga, ngumiti siya. Masarap na narito ka. Nang huling bahagi ng linggong iyon, sa wakas ay nagawa kong maglakbay patungo sa tubig. Nagmaneho, ako patungo sa isang tahimik, batuhan na dalampasigan, hindi isang tourist spot. Hinampas ng hangin ang aking buhok sa muka at ang maalat na spray ay nagpatindi sa aking mga labi. Inalis ko ang aking sapatos at lumakad hanggang sa dulo kung saan ang bula ay sumisirit sa buhangin. Ang tubig ay nagyayelo, ginising nito ang buong sistema ko. Inisip ko ang hapunan ng Pasko, ang telepono sa mesa, ang salitang simulan. Naramdaman ito na parang isang kwento mula sa buhay ng iba, isang madilim na engkanto. Ang babaeng gumawa niyon ay ako. Ngunit siya rin ay isang estranghero. Isang desperado, matapang na estranghero na naglaban upang makalabas sa isang kabaong. Nakalabas, ako sa kabilang panig, hindi walang peklat, ngunit buo. Ang mga kasinungalingan na sinabi nila sa hapunan na iyon ang naging katalista. Hindi para sa aking pagkawasak, kundi para sa aking muling pagsilang. Sinabi nila na mamamalimos ako ng pera sa pamamagitan ng pagpigil nito. Sa totoo lang, namamalimos ako para sa aking buhay at natanggap ko ito. Umupo ako sa isang troso at pinanood ang abot-tanaw hanggang sa magsimulang bumaba ang araw, sa tubig ng kahanga-hanga at pinuno ang langit ng mga kulay na wala akong pangalan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pasasalamat na napakalaki na halos masakit, hindi para sa pagdurusa, kundi para sa aking sariling lakas, para sa mahinang boses sa loob, ko na sa wakas ay sapat nang nagsalita. Para sa lola na nag-iwan sa akin ng mensahe sa isang kahon, para sa abogada na naniwala sa mga katotohanan, para sa dagat na nagpaalala sa akin na ang ilang bagay ay masyadong makapangyarihan upang kontrolin. Maaari lamang itong igalang at hangaan. Nagmaneho ako pauwi habang lumalabas ang mga bituin. Ang maalat na amoy ay nakakapit sa aking balat. Ang aking maliit, hindi perpektong apartment ay naramdaman na parang isang palasyo. Ito ay akin. Bawat kutsara, bawat libro, bawat tahimik na sandali ay akin. Ang bagong baybayin ay hindi lamang isang baybayin. Ito ang matatag na lupa na itinayo ko sa ilalim ng aking sariling mga paa. Ang nakaraan ay isang lupain na aking iniwan. Ako ngayon ay isang mamamayan ng bagong tahimik na bansang ito ng isang tao. Tapos na ang digmaan. Hindi lang ako nakaligtas, dumating ako. Eksaktong 1 taon pagkatapos ng hapunan ng Pasko na nagbago sa lahat, hindi ko nakita ang aking sarili sa isang bahay na puno ng tensyon at nagkikinang na kasinungalingan, kundi sa isang maliwanag na liligo sa sikat ng araw na silid-aralan. Ang aking mga estudyante, isang pinaghalong. Iba't ibang edad, pinagmulan at pangarap ay ipinresenta ang kanilang mga proyekto sa pagtatapos para sa aking kursong Financial Literacy for Life. Isa-isa silang tumayo, hindi upang pag-usapan ang pagiging mayaman,
kundi ang pagkamit ng kalayaan. Si Maria, isang single mother ng 2 anak, ay nagpresenta ng isang simple, may kulay na budget na sa wakas ay magpapalaya sa kanya mula sa utang na bitag ng maliliit na pautang. Hindi tungkol sa mga numero. Sabi niya na may boses na matatag sa pagmamalaki na aking kinilala. Ito ay tungkol sa pagkaalam na walang sino man ang maaaring kumuha ng desisyong ito mula sa akin. Isang matandang lalaki, si Heinrich, ay ibinahagi ang kanyang plano na paliitin ang kanyang bahay upang guminhawa ang kanyang pagreretiro. Hindi bilang isang pagkawala, kundi bilang isang strategic na pakinabang para sa panloob na kapayapaan. Isang binata na nagngangalang Benjamin na medyo nagpaalala sa akin kay Hendrik, ngunit may tapat na mga mata, ay nagbalangkas ng isang savings plan para sa isang vocational training at tinanggihan ang panggigipit ng kanyang pamilya na kumuha ng prestihiyosong utang para sa isang pag-aaral sa unibersidad na hindi niya naman gusto. Habang nakikinig ako, naramdaman ko ang isang malalim na pakiramdam ng pagkumpleto. Ito ang pamana na aking itinayo. Hindi yaman, kundi isang kuta ng kaalaman para sa iba. Sinira ko ang isang siklo, hindi lamang para sa aking sarili, kundi sa isang maliit na paraan din para sa kanila. Pagkatapos ng klase, bumalik ako sa aking opisina kung saan nakasabit ngayon ang mga litrato ng batuhan na baybayin, ang aking punong-puno na bookshelf at isang naka-frame na kopya ng mensahe ng aking lola. Humuni ang aking telepono. Ito ay isang email mula kay Ginang Dr. Sommer na may subject na natapos na ang proseso. Ang huling mga legal na tali ay naiugnay na. Ang structured settlement sa aking mga magulang ay natupad. Lahat ng civil lawsuits ay na-dismiss. Formal nang na-archive ang proseso sa Social Welfare Office. Sa legal at pinansyal na aspeto, tapos na ito. Naabot ng trail ng papeles ang huling pahina nito. Kalakip ay isang scan na kopya ng isang dokumento, isang formal na pagpapalaya. Sa pinakababa, nakita ko ang pirma ng aking ama. Mukha itong mahina. Wala akong naramdaman maliban sa isang mahina, malayo na alingaw-ngaw ng bagyo. Nag-type ako ng maikling sagot. Maraming salamat, Ginang Dr. Sommer, sa lahat. Agad siyang sumagot. Nagawa mo ang mahirap na bahagi. Humayo ka at mamuhay in Ken. Ito ay isang magandang buhay. Nang gabing iyon, nagmaneho ako sa paborito kong lugar sa baybayin. Ito ay isang malinaw, malamig na gabi. Umupo ako sa parehong troso, nakabalot sa isang makapal na sweater at pinanood ang mga alon na humahampas sa baybayin at nagiiwan ng mga panandaliang bakas ng nakakatakot na ilaw sa dilim. Ito ay mahika. Tunay, syempre, walang humihingi ng anuman mula sa akin. Naisip ko ang tahimik na bansa na itinayo ko sa loob ko. Ang konstitusyon nito ay simple, respeto, katapatan at ang soberanong karapatan sa kapayapaan. Ang populasyon nito ay binubuo ng isang tao at ito ay umunlad. Hindi ko kinamuhian ang aking pamilya. Nalampasan ko sila sa isang lugar kung saan hindi na sila ang nagdedetermina sa heograpiya ng aking puso. Sila ay isang footnote sa kasaysayan, isang babalang kwento tungkol sa nangyayari kapag ang pag-ibig ay nababaluktot sa isang transaksyon. Umasa ako sa isang malayo na paraan na makahanap sila ng kanilang sariling bersyon ng kapayapaan, gaano man ito kaliit. Ngunit ang kanilang kaligayahan ay hindi na aking responsibilidad. Ang kanilang sakuna ay hindi na aking emergency. Sa aking kwento, hindi ito tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagkuha muli. Wala akong kinuha sa kanila na kailanman ay talagang kanila. Kinukuha ko lang ang aking sarili. Ang babaeng ngumiti sa hapag ng Pasko na tumawag na iyon. Hindi siya isang kontrabida. Siya ay isang tagapagligtas na humihila sa kanyang sariling kaluluwa mula sa mga guho. Nang tumayo ako upang umalis, dumaan ang isang pares na tumatawa sa akin. Magkasiklop ang kanilang mga kamay. Naramdaman ko ang isang kirot hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pag-asa. Ang aking tahimik na bansa ay bukas sa kalakalan. Handa ito para sa mga koneksyon, para sa mga tunay na koneksyon na itinayo sa magkabilang pundasyon, hindi sa gumagalaw na lupa.
mayroon na ngayong espasyo para doon. Nagmaneho ako pauwi sa ilalim ng langit na puno ng mga bituin na pinag-aaralan ko pa rin ang mga pangalan. Tahimik ang aking telepono at ang katahimikan ay hindi na isang armas o isang pasanin. Ito ay isang regalo. Ito ang tunog ng aking sariling mga iniisip, ng aking sariling mga desisyon, ng aking sariling buhay. Kung nakikita mo ito, marahil ay nasa gitna ka ng sarili mong kalamidad sa hapag ng Pasko. Marahil ay sinasabihan ka ng kasinungalingan sa mismong mukha at ang mga taong dapat mong mahalin ay tumatango dito. Marahil ay nararamdaman mo na kailangan mong mamalimos upang makita habang tinatawag ka nilang makasarili dahil gusto mong panatilihin ang sa iyo. Narito ako upang sabihin sa iyo ang katahimikan sa loob mo, ang boses na nagsasabing mali ito, hindi iyon kahinaan, iyon ang bulong ng iyong lakas. Maaari kang bumuo ng isang bagong baybayin. Maaari mong itatag ang sarili mong tahimik na bansa. Nagsisimula ito sa isang salita. Hindi. Nagsisimula ito sa isang tawag. Nagsisimula ito sa pagpili ng iyong sarili, hindi dahil sa masamang hangarin, kundi dahil sa kagustuhang mabuhay. At pagkatapos isang araw dahil sa pag-ibig. May bigat ang katotohanan, ngunit hindi mo na kailangang pasanin ang kanilang mga kasinungalingan. Maaari mo itong ibaba, maaari kang umalis, at maaari kang bumuo ng isang buhay na puno ng sarili mong liwanag, upang ang mga anino na kanilang inihagis ay hindi na makakarating sa iyo. Kung nahipo ka ng kwentong ito, kung kailangan mong pumili sa pagitan ng iyong pamilya at iyong kalayaan, sabihin mo sa akin sa mga komento kung saan ka nanonood. Ibahagi ang iyong kwento. Hindi ka nag-iisa. At kung nakikipaglaban ka para sa iyong kalayaan ngayon, mag-subscribe sa channel na Kwento ni Clara. Bumubuo kami dito ng isang komunidad, hindi ng mga biktima, kundi ng mga nakaligtas, ng mga nagtatag ng sarili nating tahimik at makapangyarihang mga bansa. Maraming salamat sa panonood. At ngayon, humayo ka at mamuhay ayon sa iyong katotohanan. Naghihintay ito sa iyo. Maraming salamat sa iyong atensyon. Upang maipagpatuloy namin ang pagsasalin at paggawa ng mga kwentong ito para sa iyo, pinahahalagahan namin ang bawat maliit na suporta. Kung nais mo, maaari kang magbigay ng kaunting donasyon upang magpatuloy ang Kwento ni Clara.